Ang kwento ay tungkol sa dalawang matalik na kaibigan na sina Jung Eun at Yoo Kyung. Magkasama sila palagi at nagsasalo sa maraming saya at kalungkutan. Ang magandang pagkakaibigang ito ay pinahahalagahan nilang dalawa. Dahil may kakaibang kalagayan ang isa sa kanila, si Jung Eun ay isang batang iniwan ng kanyang ina at lumaki sa welfare center. Ang pinakamalaking pangarap niya ay makita muli ang kanyang ina at ang tanging impormasyon tungkol dito ay maingat na nakaimbak sa opisina ng direktor ng center. Dahil sa labis na pagmamahal sa kanyang ina, palihim na pumasok si Jung Eun kasama si Yoo Kyung upang hanapin ang record nito. Ngunit sa kasamaang palad, bago pa niya makita ay nahuli siya ng direktor. Nagalit siya kay Jung Eun hindi dahil sa arbitraryong paghalungkat niya sa mga file, kundi dahil sa paulit-ulit na pagpapayo kay Jung Eun, ngunit masyado siyang matigas ang ulo. Ang isang babae na walang awang tinalikuran ang kanyang anak ay nangangahulugang ayaw na niyang tanggapin pa ang anak na ito. Kaya bakit pa magpapatuloy na umasa at maghanap? Ngunit kahit anong sabihin ng direktor, gusto pa rin ni Jung Eun na makita ang kanyang ina kahit minsan. Palagi pa siyang may dalang litrato. Iyon ay isang portrait ng isang sikat na artista. Lubos na hinahangaan ni Jung Eun ang babaeng ito at laging iniisip na magiging kasing ganda din ng kanyang ina. At nangarap siyang maging isang talentadong artista din tulad niya paglaki. Isang araw, sa kanyang pag-uwi, hindi sinasadyang nakita ni Jung Eun ang isang binata na hinahabol ng isang hooligan. Siya, na may makatarungang puso, ay tumulong sa binata at pinaalis ang humahabol at dahil dito nagkakilala silang dalawa. Ang binata ay hindi lamang gwapo kundi mabait din at inialok na ihatid si Jung Eun pauwi bilang pasasalamat kaya naman nagsimulang umibig ang dalaga. Kinabukasan, ikinuwento niya agad ito sa kanyang matalik na kaibigan na lalong nagpausisa kay Yoo Kyung tungkol sa binata. Sa kanyang pagiging usisera, hinabol niya ang kanyang kaibigan upang magtanong ng detalyado at hindi niya napansin na muntik ng maaksidente ang sasakyan sa likuran. Ang babaeng bumaba mula sa sasakyan ay labis na ikinagulat nilang dalawa. Dahil siya si aktres Yoon Myung-ja. Nakalimutan pa ni Yoo Kyung ang kanyang sakit at sinabihan ang kanyang kaibigan na kumuha agad ng autograph niya. Pagkarinig nito, agad kinuha ni Jung Eun ang litratong iyon upang humingi ng autograph. Labis siyang masaya sa unang pagkakataon na makita ang kanyang idolo. Ang bahay na nais puntahan ng aktres ay ang bahay ni Yeongjo. Dahil sa pagkalugi ng kanilang kumpanya, pumunta siya kasama ang kanyang manager upang humingi ng tulong sa chairman ngayon upang iligtas ang kumpanya mula sa pagkalugi. Ngunit bago magbigay ng sagot, kailangan pa niya ng oras upang mag-isip. Umuwi sila na bigo at nakasalubong si Yeongjo na balitaan nilang mag-aaral siya sa lik. Nagtanong lang ang manager upang makipag-ugnayan kay Yeongjo. Ngunit hindi sinasadyang nabanggit na buhay pa ang ina niya. Samantalang palaging sinasabi ng chairman sa kanyang apo na patay na ito. Labis na nagulat si Yeongjo nang marinig niyang buhay pa ang kanyang ina. Mula pagkabata, wala siyang ama kaya mas lalo niyang hinahangad ang pagmamahal ng isang ina. Sinundan niya ang manager upang tanungin siya tungkol sa impormasyon tungkol sa kanyang ina, ngunit nabigo siya. Tanging ang lolo lang niya ang pwede niyang puntahan. Matapos ang maraming taon ng pagtatago ng chairman, hindi niya itinanggi ang lihim ng ito ay nabunyag. Nais pa niyang kalimutan ni Yeongjo ang babaeng iyon dahil siya ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang anak dahil hindi siya naniwala sa katotohanan ng mga sinabi niya. Nagpa siya si Yeongjo na hanapin si Myung-ja upang malaman ang katotohanan at nalaman niya na noong unang panahon ay magkakilala sila ng ina niya. Nang nagtatrabaho ang ina ni Yeongjo sa isang kainan, nakilala niya ang kanyang ama kahit na siya ay isang biyuda na may isang anak at ang lalaki ay may pamilya na, nagkatuluyan pa rin silang dalawa. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang masayang buhay. Nang nalaman ng ama na mayroon siyang cancer at namatay pagkatapos ipanganak ni ina si Yeongjo. Nang matapos ang libing, nawala din ang ina ni Yeongjo at iniwan siya. Kaya naisip ni Myung-ja na walang puso ang babaeng ito na tinalikuran ang kanyang anak ng ganoon. Kaya hindi na kailangang hanapin pa ni Yeongjo ang babaeng iyon. Ngunit para sa kanya, tiyak na mayroon siyang napakalaking dahilan kung bakit niya ito ginawa. Sa daan pa uwi, hindi sinasadyang nakita ni Yeongjo ang hooligan noong nakaraang araw. Sinabi niyang siya ang kapatid niya, kaya tiyak na alam niya kung nasaan ang ina. Kaya sumugod si Yeongjo, itinumba ang lalaki at pinilit siyang sabihin ang impormasyon tungkol sa ina. Si Hanso ay tikom ang bibig at tumangging magsalita, kaya nag-away silang dalawa. Nang dumating ang pulis, tinangka niyang tumakas, ngunit hinila siya ni Yeongjo. Determinado siyang dalhin siya sa istasyon ng pulisya upang magkaroon ng pagkakataong makita ang kanyang ina. Nang makita ang isang hooligan na nakikipag-away sa isang estudyante, natural lang na naniwala ang pulis na siya ang naunang gumawa ng gulo. Kahit anong paliwanag ni Hanso, hindi sila naniwala na siya ang unang inatake. Kaya sinamantala ni Yeongjo ang pagkakataong ito para hilingin na dumating ang kanyang guardian para sa mediation. Kasabay nito, dumating din si Jung Eun sa istasyon ng pulisya upang humingi ng tulong sa paghahanap sa kanyang ina. Ngunit lahat ng impormasyon tungkol dito ay kumpidensyal, kaya hindi nila maaaring ibunyag sa kanya. Ang huling pag-asa niya ay naglaho, na labis na nagpababa ng kanyang loob. Sa sandaling iyon, hindi niya sinasadyang narinig ang pag-uusap ni Kim at Yeongjo. Gusto lang malaman ni Yeongjo kung bakit siya umalis at iniwan ang kanyang anak noon. Ngunit sinabi ng ina na ito ay dahil sa tinanggap niya ang pagmamahal ng lolo. Binuksan pa nga siya ng isang beauty salon. Kailangan lang niyang umalis ng tahimik at magkakaroon siya ng lahat. Ngunit kung sasalungatin niya ang kalooban nito, mawawala ang lahat. Kaya umalis ang ina para mabuhay si Yeongjo sa bahay na iyon at tamasahin ang kayamanan. Nang makita iyon, labis na naunawaan ni Jung Eun ang sitwasyon dahil wala rin siyang ina. Sa pagkakita sa ina na iyon na walang puso, sinundan niya ito at humingi ng
isang yakap at aliw para kay Yeongjo kahit isang beses lang. Ngunit hindi niya ito magawa dahil kung babalik siya, natatakot siyang wala na siyang lakas ng loob na umalis muli. Ang nasaksihang paghihiwalay ng mag-ina ay lalong nagpatakot kay Jung-eun na hindi niya makikita ang sarili niyang ina. Binalikan niya ang pulis at muling nagmakaawa, ngunit tinanggihan pa rin siya. Dahil sa labis na kalungkutan, umiyak ng labis si Jung-eun na napansin ni Yeongjo. Napagtanto niyang ang dalaga ang minsang nagligtas sa kanya, kaya kusa siyang lumapit at kinausap. Inanyayahan si Jung-eun sa paborito niyang kainan ng noodles upang makatulong sa kanilang dalawa na makalimutan ang kalungkutan. Dahil din sa pagkain na iyon, kaya naging mas malapit sila. Pareho silang may katulad na sitwasyon, kaya mas lalo silang magkakaintindihan. Upang magkaroon ng pagkakataong makita muli si Jung-eun, inanyayahan siya ni Yeongjo na magpunta sa sinema kasama niya sa Huwebes. Noon lang naalala ni Jung-eun na may lakad pala siya kasama ang kanyang matalik na kaibigan, kaya nagpaalam siya agad kay Yeongjo. Samantala, si Yeokyung ay naiinip na sa paghihintay at ang mga hooligan sa restaurant ay nakita siyang nag-iisa, kaya nilapitan siya upang tuksuhin. Ayaw ni Yeokyung ng gulo, kaya umalis siya. Hindi inaasahang nagalit sila, kaya hinabol nila siya upang turuan ng leksyon. Nang dumating si Jung-eun, wala na doon si Yeokyung. Nababahala siyang tumakbo sa lahat ng dako upang hanapin siya at sa huli ay nakita niya ang naiwang scarf sa daan. Sa sandaling iyon, narinig ni Jung-eun ang malakas na sigaw. Agad siyang tumakbo doon at nakita niyang nasa panganib ang kanyang kaibigan. Mabilis na sumugod si Jung-eun para iligtas siya at humingi ng tulong sa iba. Nang makita nilang may tao na, umalis na sila, ngunit si Yeokyung ay nasugatan at kinailangang dalhin sa ospital para gamutin. Kaya naman labis na sinisisi ni Jung-eun ang sarili at iniisip na kasalanan niya ang lahat, samantalang hindi naman nagalit si Yeokyung at inanyayahan pa ang kanyang kaibigan na matulog sa bahay nila. Hindi inaasahang narinig niya ang tawag ng kanyang ina sa isang tao. Ngayon lang nalaman ni Yeokyung na ampon pala siya. Ngayon ay niloko siya ng asawa niya na tumakas dala ang lahat ng pera, kaya ayaw na niya itong alagaan. Kahit ganito na ang sitwasyon, ayaw pa ring tanggapin ni Yeokyung. Umiyak siya at nagmakaawa sa kanyang ina na huwag siyang iwan. Ngunit walang awang sinabi ng ina na sumama siya kay Jung-eun sa orphanage upang manirahan at pagkatapos ay iniwan siya doon na para bang wala na silang anumang relasyon. Si Jung-eun, na may mabuting hangarin na manatili at alipin si Yeokyung, ay pinalayas ng sarili niyang kaibigan. Kinabukasan, kumalat sa buong paaralan ang balita na si Yeokyung ay inatake ng mga hooligan, kaya kinailangang dalhin sa ospital. Kaya naisip niya na si Jung-eun ang nagbunyag nito at labis siyang nagalit. Hindi lamang sinampal ang kanyang kaibigan, kundi tinalikuran din ang kanilang pagkakaibigan kay Jung-eun. Higit pa rito, si Jung-eun ang nakakaalam ng sikreto na siya ay isang inabandonang bata. Bawat pagtingin kay Jung-eun ay nagpapaalala kay Yeokyung ng sakit sa kanyang puso, kaya mas lalo siyang ayaw makita pa ito. At nagdesisyon siyang lumipat ng paaralan dahil sa labis na kalungkutan matapos magkalamat ang kanilang pagkakaibigan. Hindi niya na ito nakita dahil iyon din ang huling araw ni Jung-eun sa Korea. Umalis na siya upang mag-aral sa ibang bansa at wala pa siyang pagkakataong malaman ang pangalan ni Jung-eun, lumipas pa ang 10 taon. Sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon ang dalawa na magkita, ngunit sa kanilang pagkikita ay sinampal agad ni Jung-eun si Jung-eun. Bagamat nagkita silang muli, hindi nila lubos na nakilala ang isa-ki-isa at nagkaroon pa ng hindi kinakailangang pagkakaintindihan. Nagalit si Jung-eun dahil inakala niyang niloko ni Jung-eun ang kaibigan niya para sa 1-0 milyong won. Ngunit matapos makipag-usap ng maayos sa binata, nalaman niyang napagbintangan niya ang isang mabuting tao. Bagamat siya ay nasa film production department, ang casting ng mga artista ay ginagawa ng iba. Kaya ang taong nanloko sa kaibigan ni Jung-eun ay tiyak na hindi si Yeongjo. Bukod pa rito, siya ay apo ng chairman, kaya hindi siya magkukulang sa pera para gumawa ng masamang bagay. Nang malaman ni Jung-eun ang kanyang pagkakamali, humingi siya ng paumanhin kay Yeongjo ng paulit-ulit. Hindi niya alam na naroon din ang kanyang dating kaibigan. Narinig ni Yeokyung na nakaupo malapit ang buong pag-uusap at nalaman niyang si Yeongjo ay apo ng chairman. At ang impostor na nagpapanggap na Yeongjo ay patuloy na nanloloko ng ibang mga babae. Hanggang ngayon ay hawak pa rin ni Jung-eun ang calling card niya. Ibinigay niya ito sa binata, ngunit sinabi ni Yeongjo na hindi niya kilala kung sino ito at nagbigay din siya ng payo sa mga taong nangangarap na maging artista tulad ni Jung-eun na tingnan ang katotohanan. Huwag masyadong maging ilusyonado tungkol sa sarili, baka maloko pa ulit. Ngunit naniniwala siyang mayroon talaga siyang talento at isang raw gem na hindi pa napapakintab. Kung bibigyan lang siya ni Yeongjo ng pagkakataon na mag-audition, tiyak na sisikat siya. Ngunit matapos tingnan ang file, nakita ni Yeongjo na wala talagang kakaiba kay Jung-eun. Natapos lang ng high school at wala pang matatag na trabaho, pero naglakas loob siyang sabihing talented siya. Sinabi ni Yeongjo na siya ay walang pinagkaiba sa isang walang halagang bato na labis na ikinasakit ng damdamin ni Jung-eun. Habang aalis na siya, hindi sinasadyang nakita niya ang isang napakapamilyar na tao. Iyon ay si Yeokyung, ang kaibigan na laging gustong makita ni Jung-eun, ngunit pilit siyang iniiwasan. Mabilis na umalis si Yeokyung para putulin ang paghabol ni Jung-eun, ngunit nahabol pa rin siya nito. Matapos ang mahabang panahon
panahon ng muling pagkikita, labis na masaya si Jung Eun, samantalang galit pa rin sa kanya si Yeokyung tulad noong dati. Kahit kaunting koneksyon kay Jung Eun, ayaw niya. At nais niyang magkunwari silang hindi nagkakilala kung magkita man sila. Labis na nalungkot si Jung Eun nang makita siyang tinataboy ng sarili niyang kaibigan. Ngunit mabilis siyang nakabawi ng loob nang marinig na tinawag siya para mag-audition. Nais din ng kanyang roommate na subukan ang kanyang kapalaran, kaya nagmadali silang pumunta sa kumpanya upang mag-audition sa harap ni Yeongjo at Kang Woo. Pareho silang gumanap at nagsuportahan ng buong puso. Ngunit tanging si Jung Eun lamang ang matagumpay na nakapasa sa elimination round. Gayunpaman, dahil sa inggit, palihim na ginamit ni Yeokyung ang cutter upang alisin ang file niya. Labis ang pag-asa ni Jung Eun sa araw ng paglabas ng resulta. Ngunit sa huli ay nabigo lamang siya. Kung ganoon, wala na siyang magagawa kundi sumuko. Ngunit bago umalis ay gusto pa ring makita si Yeokyung minsan. Balikan ng mga nakaraang alaala, kasama niya nang hindi alam na sinaktan siya ng kaibigang ito. Si Lee Mong-ja ang idolo ni Jung Eun at siya rin ang dahilan kung bakit gusto niyang maging artista. Ang hindi niya alam ay siya pala ang tunay na ina ni Yeokyung. Nang makita niya itong muli, labis siyang kinabahan. Nagtaka siya kung makikilala siya ng ina, ngunit hindi niya talaga kilala si Yeokyung. Dahil ang ina na ito, bukod sa pagpapadala ng pera sa iba para alagaan ang kanyang anak, ay hindi niya kilala ang mukha ng sarili niyang anak na babae. Noong bata pa siya, isang beses nakita niyang lumabas si Mong-ja sa Tsi. Inihayag ng kanyang kinakapatid na ina, kay Yeokyung na siya ang kanyang ina. Ngayon, nang makita niya muli ang kanyang ina, sinabi nito na ang buong buhay niya ay para lamang sa pelikula at ang kanyang imahe sa publiko ang lahat para sa kanya. Ang mga walang kabuluhang salitang iyon ay lalong nagpainit ng galit ni Yeokyung sa kanyang ina. Samantala, si Yeongjo ay nagmamaneho sa daan at hindi sinasadyang nakita niya si Jung Eun, kaya sumama siya rito para kumain sa isang casual restaurant. Habang kumakain ng noodles, hinati pa ni Yeongjo ang chopsticks at ibinigay kay Jung Eun na nagpaalala sa kanya ng lalaking nakilala niya noong bata pa siya. Dahil hindi siya nakapasa sa audition, medyo nadismaya si Jung Eun. Minsan siyang nangarap na maging sikat upang hanapin ang kanyang ina, ngunit marahil ay napakalayo na iyon ngayon. Gayunpaman, sa araw ng casting, sinuri ng direktor ang lahat ng aplikante, ngunit wala siyang nagustuhan. Naalala niya na dati ay sinuri na niya ang file ni Jung Eun, ngunit hindi niya ito makita ngayon. Agad niyang tinanong ang kanyang tauhan at nagdahilan si Yeokyung upang umiwas. Wala silang kontak na impormasyon ni Jung Eun, ngunit mabuti na lang at mayroon si Yeongjo. Kaya agad niyang tinawag si Jung Eun at nakasama din ang matalik niyang kaibigan. Kaya nakasama sila sa paparating na pelikula. Habang nasa meeting, biglang nakatanggap ng tawag si Miryun na nagbibigay ng lokasyon ng manloloko. Agad siyang tumakbo doon para hulihin siya at pilitin ang lalaki na bayaran siya. Wala na siyang pera ngayon kaya nangako siyang libreng ibibigay sa kanya ang lahat ng serbisyo sa beauty salon ng kanyang ina. Sinabihan din niya si Miryun na tawagin si Yeongjo. Lumabas na ito pala ang half-brother ni Yeongjo sa panig ng ina. Matapos ang 10 taon na pagkikita ng ganito, ikinuwento ni Han-soo sa kanyang nakababatang kapatid ang tungkol sa kalagayan ng kanilang ina. Nabalitaan niyang malubha ang sakit nito kaya hinila niya si Yeongjo para dalawin ang kanilang ina. Nais niyang magkaroon ng magandang pagkakataon ang mag-ina na magkasama. Hindi inaasahang nasa isang bar pala siya kasama ng isang binata kahit na nakita niya ang kanyang bunso. Hindi man lang niya ito tinapunan ng tingin kaya nadismaya ito at umalis. Tinangkang sundan ng kapatid at ipaliwanag ang resulta kaya nag-away silang dalawa at nagkasagutan pa sa mga tao roon. Nang tawagin si Jung Eun ng kanyang matalik na kaibigan, hindi sinasadyang nakita niya si Yeongjo. Gusto niyang malaman kung bakit siya nasugatan, ngunit umalis si Yeongjo nang walang salita. Hanggang sa narinig ni Jung Eun ang pag-aaway ni Han-soo at ang kanilang ina, nakita niyang pamilyar ang babae kaya bigla siyang nagulat nang mapagtanto niya. Nakita niya pala ito 30 taon na ang nakalipas sa istasyon ng pulisya. Ibig sabihin si Yeongjo ang binata noon. Nang matuklasan niyang siya ang taong lagi niyang hinahanap, labis na natuwa si Jung Eun. Hindi siya makapaghintay na ipaalam ito sa kanya, kaya dali-dali siyang tumakbo papunta kay Yeongjo. Ngayon ay nagtitipon ang lahat dito at umiinom, kasama na rin si Yeokyung. Dahil abala si Yeongjo sa pakikipagkanta sa lahat, lumipat si Jung Eun sa tabi ni Yeokyung upang hintayin siya. Kasabay nito, sinabi niya kay Yeokyung na nakita na niya ang lalaki 0 taon na ang nakalipas at iyon ay si Yeongjo. Nang malaman ang nakakagulat na balitang ito, mas nagulat si Yeokyung kaysa kaninuman. Ayaw niyang magkaroon sila ng pagkakataong magkakilala muli kaya kusa siyang lumapit kay Yeongjo at pilit siyang hinalikan. Dahil sa epekto ng alak, nagkasama silang dalawa sa isang gabi ng matinding pagmamahalan. Kinabukasan, nagpakita si Yeokyung na parang walang nangyari at hiniling niya kay Yeongjo na itago ang lihim na ito at huwag ipaalam sa sinuman ang tungkol sa kanilang relasyon. Kung ang kabilang panig ay humingi ng ganito, ayaw na rin niyang makipagtalo at itinuring na lang niya itong one night stand. Ngunit sa totoo lang, nagsimula nang mag-isip si Yeokyung. Kung si Yeongjo ang tagapagmana ng chairman, hindi niya hahayaang makawala ito sa kanyang mga kamay. Hindi lang iyon, upang pigilan sina Jung Eun at Yeongjo na magkakilala, nagbalik
Nagbanta pa si Yokyung na kung sasabihin ang katotohanan ngayon. Ang pagkakalapit nilang dalawa ay madaling magdudulot ng chismis at para sa isang artista tulad ni Jung-eun, iyon ang makasisira sa kanyang karera. Bukod pa rito, hindi sigurado kung naaalala pa ni Young-jo si Jung-eun at dahil sa mga salita ni Yokyung kaya siya nalito. Ang resulta ay maaari lang niyang huwag munang sabihin ang sikreto na magkakilala sila noon. Sa sandaling ito, dumating si Miryun sa beauty salon upang mag-makeup, naghahanda para sa kanyang shooting. Dumating si Kim, kukunin niya ang lahat ng voucher na ibinigay sa kanya ni Hanso. Bilang kapalit, ibabalik niya ang lahat ng perang ninakaw ng kanyang anak kay Miryun, basta't wag na itong makisama pa sa kanya. Biglang nakaramdam si Miryun ng inis dahil tinrato siya ng babae bilang isang gold digger. Naapektuhan ang kanyang pakiramdam at dahil sa kaba, dahil sa unang beses niyang mag-shooting ay paulit-ulit siyang nagkakamali. Kailangan pang ulit-ulitin ang take ng maraming beses kaya labis na nagalit ang direktor at nawalan ng malay. Ang resulta ay hindi na nakakagulat na natanggal siya sa trabaho sa unang araw pa lang. Sa panahong iyon, lumala ang sakit ng chairman. Bago siya namatay ay pinutol ng kapatid niya at ng kanyang stepmother ang relasyon kay Young-jo. Itinuring siyang isang anak sa labas na hindi nakarapat-dapat sa kanilang pamilya. Hanggang sa araw ng libing, sa wakas ay nalaman ng mga empleyado ng kumpanya na si Young-jo ang apo ng chairman kaya nagbago ang kanilang pagtrato sa kanya. Ang film company lang ang hindi alam kung kanino mapupunta dahil maraming nag-aagawan. Sa oras na malungkot si Young-jo, hindi sinasadya siyang nakakita kay Jung-eun na masiglang tumutulong sa kasamahan niyang nagpipintura. Para magkaroon ng mas maraming karanasan sa pag-arte, hindi na niya kailangan ng bayad. Pagkatapos magtrabaho, nagkasama pa silang kumain. Ngunit sa pagkakataong ito, tumawag si Jung-eun sa kanya at tinanong kung ano ang ginagawa ni Young-jo at kung sino ang kasama niya. Ang kanyang mga tanong ay parang siya ang kasintahan ni Young-jo na labis na ikinagalit niya. Pagkatapos ihatid si Jung-eun sa kanyang bahay, dumiretso siya kay Jung-eun upang tanungin kung ano ba talaga ang gusto niya. Bakit siya nagsiselos gayong siya mismo ang nagsabing kalimutan na niya ang tungkol sa one-night stand nila. Hindi nag-atubili si Jung-eun na aminin na nilapitan niya ito dahil nalaman niya ang pagkakakilanlan ni Young-jo bilang apo ng chairman. Bukod pa rito, ayaw niyang makisama siya kay Jung-eun, ngunit ngayon ay labis siyang nagsisisi at umaasa na maaari silang magkasama. Hindi ba't itinakwil ka rin ang sarili mong pamilya, kaya mas mainam na magkasama tayong bumuo ng isang masayang pamilya. Ang mga salita ni Yokyung ay nakapagpalambot ng puso ni Young-jo at pinili niya itong makasama. Isang araw sa set, nakita mismo ni Jung-eun na may malisyosong ginagawa si Young-jo at ang isang aktres. Kaya inakala niya na nagde-date ang dalawa at ang dahilan kung bakit pinipigilan siya ni Yokyung na makipag-ugnayan kay Young-jo ay dahil may kasintahan na ito. Bahagi rin ito ng pag-aaway ni Seojin sa kanya, kaya umalis siya sa kalagitnaan ng set. Hindi nakahanap ng kapalit ang direktor, kaya hinayaan niyang si Jung-eun ang umarte. Sa scene kung saan muling tinanggap ng ina ang kanyang inabandunang anak pagkatapos ng maraming taon. Ang mga salita ng pagsisisi na lumabas sa bibig ni Myung-ja ay nagpaiyak kina Jung-eun at Yokyung. Ngunit tanging si Jung-eun lamang ang inaliw niya, samantalang ang kanyang tunay na anak na si Yokyung ay parang hindi niya kilala na labis na ikinagalit niya sa kanyang ina. Pagkatapos, nagpadala siya agad ng isang anonymous letter sa editorial office na naguulat na inabandona ni aktres Yoon Myung-ja ang kanyang sariling anak. Agad na pumunta ang mga reporter kay Direktor Oh upang i-verify ang katotohanan. Natural lang na itinanggi niya ang lahat ng chismis at nagbanta na huwag itong palakihin. Ang mas mahalaga ay malaman kung sino ang nagpakalat ng chismis. Naghinala ang direktor na gawa ito ng isang insider ng kumpanya, kaya sinimulan niya ang investigasyon. Gayunpaman, walang ipinakitang pag-aalala si Yokyung. Ang gusto niyang malaman ay ang reaksyon ng kanyang ina. Tinitingnan niya kung ano ang nararamdaman nito nang mabunyag ang lihim, ngunit hindi inaasahang walang pag-aalala si Myung-ja. Sa tuwing binabanggit ang tungkol sa anak na babae, hindi siya nagpapakita ng anumang emosyon. Ngayon lang niya nalaman na mayroon siyang sakit na maaaring kumalat ang bukol sa kanyang dibdib. Pinayuhan ng doktor si Myung-ja na magpa-opera agad, ngunit ipinagpaliban niya, gusto niyang tapusin muna ang pelikula bago magpagamot. Si Jung-eun naman, pagkatapos ng lahat ng pagsisikap, ay sa wakas ay kinilala ng mga boss, nagdesisyon silang pumirma ng kontrata, kaya labis siyang natuwa. Kaya mula ngayon ay opisyal nang naging artista si Jung-eun, tumakbo siya agad para magyabang kay Yokyung. Sinabi niyang sisikat siya agad at mahahanap niya ang kanyang ina. Nang marinig ang salitang ina, ay nagalit agad si Yokyung. Sinabi pa niyang napakatanga ni Jung-eun, bakit niya pa gustong hanapin ang babaeng nag-iwan sa kanya, dapat ay maghiganti siya dito, at ngayon ay kumikilos na talaga siya. Isang video clip ang upload sa internet na nagpapakilalang anak siya ni Lee Myung-ja. Bagamat nakatakip ang mukha ng bida sa video, nakilala pa rin ni Jung-eun kung sino iyon ay ang sarili niya noong bata pa na labis na ikinagulat ni Jung-eun at nahimatay siya sa mismong lugar. Ito ang video clip na personal na kinunan ni Yokyung para kay Jung-eun noong nakaraan. Ngunit ngayon ay ginamit ito ni Yokyung at in-upload sa internet upang maghiganti sa kanyang ina. Nagalit agad ang direktor nang malaman ang tungkol dito at hinanap si Myung-ja. Tinanong niya ang whereabouts ng anak na babae upang pilitin itong tumigil. Ngunit wala siyang alam na anumang balita tungkol sa kanyang anak. Pagkatapos lumipat ng bahay ng nag-alaga sa kanya ay hindi na sila nagkaroon ng kontak. Hiniling ng direktor na agad siyang magdaos ng press conference upang tanggihan ang
chismis, ngunit hindi sumang-ayon si Myungja. Ngayon ay labis siyang nagsisisi sa pag-iwan sa kanyang anak kaya wala siyang ganang gawin pa ang anuman, samantala, ang media ay nagkakagulo sa balitang ito. Kaya pinilit ng direktor na magtago siya at hintayin na humupa ang lahat bago magpatuloy at napagtanto ni Jung Eun na ang aktres na iyon ay ang ina pala ng kanyang kaibigan. Ang pinakakinagagalit niya ay ang paggamit ni Yoo-kyung sa kanyang larawan upang maghiganti sa ina nito. Noon ay sandaang sitwasyon ang naisip ko, ngunit alam mo ba, ang calling card na ibinigay ko, hindi man lang niya tiningnan at itinapon lang sa kanyang handbag. Naisip ko noon na ang babaeng ito ay tiyak na hindi nagsisisi sa pag-iwan sa kanyang anak. Ngunit napakahusay niyang gumanap bilang isang ina, hindi ko siya mapapatawad at kailangan kong makita mismo na pagbabayaran niya ang ginawa niya. Dahil lang sa personal na galit ni Yoo-kyung kaya ang pelikulang pinaghirapan ng lahat na matapos ay maaaring makansela ang premiere magpakailanman. Ayaw ni Jung Eun na mangyari iyon kaya nagdadalawang isip siyang lumapit sa direktor upang magtanong. Nakita ang tagpong ito ni Kang-woo at Yeong-jo. Pareho nila siyang pinakalma at sinabing huwag mag-alala dahil lahat ay nagsisikap na lutasin ang problema. Ngunit hindi pa rin mapakali si Jung Eun. Naghanda na siyang sabihin kay Yeong-jo ang katotohanan, ngunit lumitaw si Yoo-kyung at sumingi. Kung ipahahayag niya ito ngayon, hindi bagi masasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Gusto ni Yoo-kyung na manahimik si Jung Eun dahil kapag nagsalita siya, hindi lang siya ang maapektuhan, pati na rin si Jung Eun dahil siya ang bata sa video clip na iyon. Paglabas ni Yoo-kyung sa lobby, hindi sinasadya niyang nakita ang isang babae na nagwawala sa mga guard at humihingi na makita si Yoon Myungja. Noong narinig ni Yoo-kyung ni Trong Film na may kakilala ang babae sa kanyang ina, lumapit siya agad at tumulong magsalita para sa kanya. Nagmaneho pa siya upang ihatid ang babae sa bahay ni Yoon Myungja ni Trong Film. Nagkita silang magbalae ngunit wala nang bakas ng kasiyahan ang babae. Nagalit pa siya at agad siyang pinauwi. Si Yoo-kyung lang ang nagpaiwan upang tulungan si Myungja sa lahat at pati na rin sa pagluluto ng pagkain para sa kanya. Noong narinig niyang naglabas ng sama ng loob ang babaeng ito, nalaman niya lang na may cancer pala ito. Kaya ngayon kahit magdaos pa ng press conference para magpaliwanag ay talagang wala ng saysay. Ngunit naisip ni Myungja na baka kapag wala na siya, ang batang iyon ay maaaliw. Gusto talagang malaman ni Yoo-kyung kung bakit siya iniwan ng babae noon. Ang lahat pala ay para lang makaganti sa lalaking nagtaksil. Bigla siyang naglaho na parang bula. Iniwanan siya at ang bata sa kanyang sinapupunan, kaya si Myungja ni sa pelikula ay nagtanim ng galit sa kanyang puso at lalo siyang nagpasyang maging isang nagniningning na artista sa pelikula para magsisi ito. Ngunit ang bata ay sa pilitan lamang na kinuha ng kumpanya at pagkatapos ng 0 taon lang niya nalaman na ang kanyang kasintahan ay nakulong at doon na namatay. Ngayon, itinuturing niya na nawala na ang kanyang karera, kaya wala na siyang ibang pinahahalagahan pa. Tinanong siya ni Yoo-kyung ni sa pelikula kung gusto niyang makita muli ang kanyang anak. Ngunit ang sagot ay hindi pa rin na nagpasakit ng sobra sa kanyang damdamin. Kasabay nito, ang pelikula ay kinansela ang pagpapalabas ng chairman dahil sa eskandalong ito. Ang mas inuuna niya ngayon ay ang paghirang kay Yeong-jo ni sa pelikula sa posisyon ng direktor. Ngunit may isang kondisyon. Kung sakaling may anumang pera ng kumpanya na mapunta sa kamay ng ina at kuya ni Yeong-jo ni sa pelikula, babawiin ng chairman ang lahat at gagawin siyang walang-wala. Hindi alam ni Han-soo ni sa pelikula kung gaano katindi ang isang kapatid pa ni Yeong-jo ni sa pelikula. Kaya labis siyang natutuwa sa balitang umangat sa posisyon ang kanyang kapatid. Iniisip niya na mula ngayon ay hindi na siya mag-aalala sa pagkain at pananamit. Ginamit pa niya ang kasikatan ng kanyang kapatid upang makahikayat ng mas maraming koneksyon para magsimula ng negosyo. Si Yeong-jo ni sa pelikula naman ay bumalik sa orphanage para bisitahin ang madre Mother Superior at pagpasok niya ay nakita niyang may karga itong isang sanggol. At ang babaeng estudyante sa tabi ay ang ina nito. Hindi na kailangang magtanong ni Yeong-jo ni sa pelikula upang malaman kung bakit dumating ang batang babae. Tiyak na isa na namang sawimpalad na bata na may parehong kapalaran niya. Hindi sinisi ni Yeong-jo ni sa pelikula ang estudyanteng babae, kundi inalo pa ito na maging panatag. Sa paglaki ng bata ay tiyak na magiging malusog at maganda ito. At sinabi rin niya sa madre Mother Superior na pumirma na siya ng kontrata sa isang kumpanya at nakatanggap ng maraming komersyal. Ito ay talagang isang masayang balita na karapat-dapat sa pag-aalaga niya kay Yeong-jo ni sa pelikula sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay personal pa siyang nagpasalamat kay Yeong-jo ni sa pelikula. Dahil kung wala siya, wala si Yeong-jo ni sa pelikula kung nasaan siya ngayon. Hindi sapat ang pasasalamat kaya gusto ni Yeong-jo ni sa pelikula na imbitahan siya ni Yeong-jo ni sa pelikula na kumain. At nag-usap sila na magkikita mamayang gabi. Gayon pa man narinig niya na nagkasakit si Yoo-kyung ni sa pelikula kaya siya bumisita. Nakita niya na nag-iisa lang si Yoo-kyung ni sa pelikula kaya nanatili siya upang alagaan siya at nakalimutan niya ang oras. Katatapos lang ni Yeong-jo ni sa pelikula mag-shoot ng commercial. Umaasa siyang makakasama si Yeong-jo ni sa pelikula sa pagkain. Ngunit nadismaya siya nang makita niya si Kang-woo ni sa pelikula ang sumundo sa kanya. Kahit sabay silang nag-dinner, si Yeong-jo ni sa pelikula ay nagtanong lamang tungkol kay Yeong-jo ni sa pelikula. Gusto niyang malaman kung kailan siya nagsimulang mag-aral sa ibang bansa. Nang marinig niyang sinabi ni Kang-woo tao aktor na mula noong simula ng high school, naunawaan agad ni Yeong-jo tao aktor kung bakit bigla siyang naglaho noon. Siya naman ay nasa tabi pa rin ni Yoo-kyung tao aktor. Nagbibigay
sumuporta sa kanya at nagkwento kay Yokyung aka tao aktor tungkol sa kanyang pangarap na bumuo ng masayang pamilya. Ngunit sa tuwing nababanggit ang pamilya, palagi lang siyang tahimik. Si Youngjo din aka tao aktor naman ay alam na may gusto sa kanya si Kang Woo din aka tao aktor. Ngunit sa kanyang puso, palagi niyang naaalala ang binata na bumili sa kanya ng isang mangkok ng ramen noong taglamig na iyon, kaya tumanggi siya kay Kang Woo din aka tao aktor. Nang makita niya muli si Youngjo din aka tao aktor, agad itong sinabi ni Kang Woo din aka tao aktor sa kanya at nang marinig niya ang tungkol sa ramen. Dinagdagan pa ng pag-uusap ni Jung Eun aka tao aktor tungkol sa kanyang ina. Mabilis na napagtanto ni Youngjo aka tao aktor na si Jung Eun aka tao aktor ang batang babaeng nakilala niya 10 taon na ang nakalipas. Sobrang tuwa niya sa kanyang puso, agad siyang kumuha ng telepono at tinawagan siya. Hindi sila makapaghintay na magkita para sariwain ang mga alaala ng nakaraan, kaya nagkasundo silang mag-dinner. Gayunpaman, sa mismong sandaling ito, nakuha ng kanyang kasamahan sa trabaho ang tape mula sa video store at naibalik na ang bahagi ng tape na naglalantad na tinalikuran ni Myung-jae aka tao aktor ang kanyang anak. Di inaasahang mas nakakagulat pa ang kinalabasan. Mayroon pa ring computer sa lamesa na naglalaman ng si. Binuksan ito ni Youngjo din aka tao aktor at napanood ang buong orihinal na video. Labis siyang nabigla nang makita niya na si Jung Eun aka tao aktor ang tao roon. Si Dukyung aka tao aktor naman ay kagagaling lang sa ospital. Buntis na siya sa anak ni Youngjo din aka tao aktor, ngunit hindi pa niya alam kung paano ito haharapin nang matuklasan niyang nasa bahay niya ito at nakaupo sa harap ng computer. Siguradong alam ni Dukyung aka tao aktor na nabunyag na ang sikreto, ngunit nagkunwari pa rin siyang inosente at sinisi ang lahat kay Jung Eun aka tao aktor. Sinabi ni Dukyung aka tao aktor kay Youngjo din aka tao aktor na pinigilan niya itong i-post online, ngunit hindi nakinig si Jung Eun aka tao aktor sa payo. Pinaniwala pa niya si Youngjo din aka tao aktor na si Jung Eun aka tao aktor ang anak ni Myung-jae aka tao aktor at ang ginagawa niya ay para makaganti sa kanyang ina. Hindi alam ni Youngjo din aka tao aktor ang gagawin sa sandaling iyon. Labis siyang nabigla kaya nakalimutan niya ang pakikipagkita kay Jung Eun aka tao aktor, kaya naghintay siya nang naghintay nang hindi alam kung kailan darating ang kausap. Pagkatapos nito, tinawag ni Dukyung aka tao aktor si Jung Eun aka tao aktor sa kanyang bahay at inamin ang lahat ng nangyari. Nang malaman niyang siya ay pinagbintangan nito, hindi na ito matanggap ni Jung Eun aka tao aktor. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya magpapalampas at gusto niyang ibunyag ang katotohanan kay Youngjo aka tao aktor. Ngunit kakakuha pa lang ni Jung Eun aka tao aktor ng telepono ay pinigilan na siya nito sa pagsasabing buntis na siya. Kung mailalantad ang lahat ngayon, mawawalan siya ng lahat, kaya nakiusap si Dukyung aka tao aktor kay Jung Eun aka tao aktor na akuin ang kasalanan para sa kanya. Ngayon, kahit gaano pa kaawa-awa ang pagpapakita ni Dukyung aka tao aktor, hindi na madaling magpapaniwala si Jung Eun aka tao aktor. Agad niyang hinila si Dukyung aka tao aktor para makita ang tunay na ina upang tingnan kung magpapatuloy pa siyang magsinungaling sa harap nito. Sa oras na iyon, nagdaos ng press conference ang kumpanya upang ipaalam sa lahat na si Yoon Myung-jae aka tao aktor ay magretiro na. Pumasok na rin sa ospital ang babae upang simulan ang paggamot sa cancer, kaya nang dumating silang dalawa sa bahay ay wala na silang nakita. Inisip ni Dukyung aka tao aktor na umalis ang ina para takasan ang responsibilidad, kaya lalo siyang nagtanim ng galit sa kanya. Sinabi niya kay Jung Eun aka tao aktor na tinanong niya dati ang kanyang ina kung gusto niyang makita ang kanyang anak. Ngunit sinabi niyang ayaw niya. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, ang maliit na pag-asa sa kanyang puso ay tuluyang gumuho. Sa sandaling ito, hindi talaga niya alam kung ano ang tama niyang gawin. Gusto niya lang tawagan si Youngjo aka tao aktor para makipagkita at ipaliwanag ang lahat, ngunit hindi naman ito sumasagot sa tawag. Hindi nagtagal at pumunta sa kumpanya ang mga nagpapautang at nag-ingay dahil ginamit ng kuya ni Youngjo aka tao aktor ang pangalan ng kanyang kapatid upang linlangin sila. Mabilis na nakaabot ang balita sa chairman at sinampahan niya ng kaso si Han Soo aka tao aktor at ang kasamang mamumuhunan na si Miryun aka tao aktor. Kahit sila rin ay mga biktima na nilinlang ng lalaking iyon at tumakas. Ngunit salita lang at walang ebidensya, kaya hindi naniwala ang pulis. Natakot si Miryun aka tao aktor na makulong, kaya nakiusap siya kay Jung Eun aka tao aktor na tulungan siya. Narinig niyang malapit siya kay Youngjo aka tao aktor, kaya maaari siyang lumapit at hilingin kay Youngjo aka tao aktor na kausapin ang chairman. Sa oras na ito naman ay nag-iisip sila ng paraan para malutas ang problema ng tahimik. Maaaring magbayad ang chairman para makapagbayad pinsala sa mga biktima para malutas ang kaso. Ngunit para kay Han Soo aka tao aktor naman ay tinanong niya si Youngjo aka tao aktor kung paano dapat gawin. Sinabi niya na hindi na kailangan pang piyansahan si Han Soo aka tao aktor at ituring na lang itong aral para sa kanya. Paglabas pa lang ni Youngjo aka tao aktor ay nakita niya si Jung Eun aka tao aktor na papunta sa opisina ng chairman at nang makita naman niya ito ay tumakbo siya palayo. Agad siyang sinundan ni Youngjo aka tao aktor at natagpuan si Jung Eun aka tao aktor na nanginginig at nagtatago sa sulok ng silid. Ngayon, sa muli nilang pagkikita, galit na galit talaga siya. Malinaw na sinabi ni Jung Eun aka tao aktor na pumunta siya upang makiusap para kina Han Soo aka tao aktor at Miryun aka tao aktor, at sinabi pang may kaugnayan ito sa kanya. Paano niya nasabi ang mga salitang iyon? Dahil lang sa kanya, nawala ang pelikula at ang 25 taong karera ng isang artista. Ang
pananalapi ng kumpanya ay naapektuhan din dahil dito. Sinabi niyang gusto niyang makita ang kanyang ina. Ito ba ang ginawa niya pagkatapos nilang magkita? Ang isang taong tulad niya ay hindi karapat-dapat maging isang artista. Pagkatapos niyang magsalita ay umalis siya agad nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Jung Eun kay Tao aktor na ipaliwanag ang sarili. Kinagabihan, nag-dinner sila ni Yoo Kyung kay Tao aktor sa isang napakagarang restaurant. Nais din sana niyang gamitin ang pagkakataong ito para sabihin ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ngunit hindi pa rin siya makahanap ng tamang pagkakataon. Hanggang sa pag-uwi nila, naghahanda na sanang magsalita si Yoo Kyung kay Tao aktor nang biglang may tumawag. Ang kanyang ina ay lasing na lasing dahil sa pagkakakulong ni Han Soo din kay Tao aktor, kaya tinawag si Yang Jo din kay Tao aktor ng kaibigan nito upang sunduin siya. Nang ihatid niya ito sa bahay, doon niya lang nalaman na hindi pala naging masaya ang buhay ng kanyang ina sa loob ng maraming taon. Ang maliit na bahay ay masikip at magulo pa. Pero lagi niyang sinasabi na hindi niya kailangan ng pera ni Yang Jo din kay Tao aktor, na labis na nagpasakit sa damdamin niya. Pagka-uwi niya, nakita niya si Jung Eun kay Tao aktor sa pinakamahirap na kalagayan niya. Ngunit ang dahilan kung bakit siya pumunta ay hindi para ipagtanggol ang sarili. Dahil kahit anong sabihin, hindi na maniniwala si Yang Jo din kay Tao aktor. Gusto lang ni Jung Eun kay Tao aktor na isipin niya ang ugnayan ng pamilya at ipiyansa si Han Soo din kay Tao aktor palabas ng kulungan. Dahil iisa pa rin silang dugo, paano niya masabing hindi na siya interesado at tapusin ang lahat? Nang umalis siya, pinag-isipan ni Yang Jo din kay Tao aktor ang sinabi ni Jung Eun kay Tao aktor at nagpa siyang iligtas ang kanyang kuya. Nagulat talaga si Han Soo din kay Tao aktor nang makita niyang personal siyang sinundo ni Yang Jo din kay Tao aktor. Sa wakas, kinilala na rin ng kanyang kapatid ang nakatatandang kapatid. Ikinatuwa ng labis ni Han Soo din kay Tao aktor at ibinunyag kay Yang Jo din kay Tao aktor kung gaano sila kahirap mamuhay ng kanyang ina nitong nakaraang panahon. Ang beauty salon na iyon ay hindi na rin sa kanila at sa pangalan na lang. Bagamat nagkabati na ang dalawang magkapatid ngayon, nagdulot din ito ng seryosong epekto. Dahil ipinagbili ni Yang Jo din kay Tao aktor ang kanyang mga bahagi shares para magbayad pinsala sa mga biktima. Gusto ni Yang Jo din kay Tao aktor na magpaalam sa lahat bago siya umalis sa kumpanya. Ngunit hinawakan pa rin nila siya upang magpatuloy sa pakikipagtulungan dahil malapit na ang pagsisimula ng filming para sa bagong pelikula. Ang bida sa pagkakataong ito ay si Jung Eun din kay Tao aktor na ikinagulat ng lahat dahil baguhan pa lang siya. Ngunit nang maalala niya ang sinabi ni Yang Jo din kay Tao aktor na hindi siya karapat-dapat maging isang artista, tumanggi si Jung Eun din kay Tao aktor sa role, kaya nagalit ang direktor at pinauwi siya. Sinundan pa siya ng manager para magtanong kung bakit ganoon si Jung Eun din kay Tao aktor. Nagulat siya nang sabihin niya na magpapakasal na siya, kaya gusto na niyang magretiro. Dahil nakita niyang nagbago si Jung Eun din kay Tao aktor ng ganoon kabilis, gusto ni Kang Woo din kay Tao aktor na malaman kung ano ang dahilan. Ngunit kahit anong pilit na pagtatanong, hindi pa rin nagsasalita si Jung Eun din kay Tao aktor. Kaya naisip ni Kang Woo din kay Tao aktor na may kinalaman ito sa iskandalo ni Yoon Myung Jan kay Tao aktor. Kaya pumunta siya sa kanyang ama dahil siya ang manager ng babae noon. Inakala ni Kang Woo din kay Tao aktor na ang kanyang ama ang kumuha sa bata mula sa ina nito. Ngunit hindi pala iyon ang katotohanan, kundi ang chairman ang nag-ayos ng lahat at ang ama ni Yang Jo din kay Tao aktor ang nagpatupad nito para sa kanya. At ang mga salitang ito ay narinig ni Yoo Kyung kay Tao aktor na nakikinig sa labas nang malaman niya kung sino ang nasa likod ng mga sunod-sunod na kasawian niya. Labis siyang nagtanim ng matinding galit sa pamilya ni Yang Jo din kay Tao aktor. Kahit gusto niyang putulin ang lahat ng may kinalaman sa pamilyang iyon, kasama na ang bata sa kanyang sinapupunan. Ngunit sa sandaling ito, nag-propose si Yang Jo din kay Tao aktor kay Yoo Kyung kay Tao aktor dahil sa pagkabata niya na salat sa pagmamahal. Ang pinakaasam ni Yang Jo din kay Tao aktor ay isang masayang pamilya at gusto niyang itatag ang tahanang iyon kasama si Yoo Kyung kay Tao aktor. Nakalulungkot na matapos niyang malaman ang lahat, hindi na niya kayang manatili pa sa tabi nito. Sinabi ni Yoo Kyung kay Tao aktor na nilapitan niya si Yang Jo din kay Tao aktor dahil lang siya ang tagapagmana ng namayapang chairman. Ngunit ngayon ay wala na siyang pera kaya maaari na lang silang magtapos dito. Nang makita niyang umalis si Yoo Kyung kay Tao aktor, nagmamadaling sumunod si Yang Jo din kay Tao aktor para pigilan siya. Ngunit wala itong binago at mag-resign na rin siya bukas dahil sa sobrang sakit ng pagtanggi, uminom siya kasama ang mga kaibigan. Kahit lasing na ay nagpunta pa rin siya sa bahay ni Yoo Kyung kay Tao aktor. Hindi naniwala si Yang Jo din kay Tao aktor na totoo ang mga sinabi niya kanina. At sigurado siyang may damdamin din si Yoo Kyung kay Tao aktor para sa kanya, ayaw lang niyang tanggapin. Natakot siyang kung magpapatuloy pa siyang magsalita, baka masabi ni Yoo Kyung kay Tao aktor ang sikreto na nalaman niya, kaya sinigawan niya si Yang Jo din kay Tao aktor na umalis. Pagkaalis ni Yang Jo kay Tao aktor, biglang sumakit ang tiyan niya, kaya kinailangan siyang dalhin agad sa ospital. Nag-alala si Yoo Kyung kay Tao aktor na baka hindi niya mapanatili ang bata, ngunit sa kabutihang palad ay ligtas pa rin ito. At kasalukuyan, halos 3 buwan na ang kanyang pagbubuntis. Nang iminungkahi ng nurse na isulat ni Yoo Kyung kay
Tao aktor ang pangalan ng ama ng bata sa record. Tumanggi siya at agad na bumalik. Samantala, si Jung Eun din Tao aktor ay tinalikuran ang pangarap na maging artista at lumipat sa ibang lugar upang manirahan, bumalik sa abalang buhay niya noon at ginawa ang lahat ng uri ng trabaho para makaraos. Ganap na tinapos ni Yoo Kyung Tao aktor ang relasyon niya kay Young Jo din Tao aktor para buhayin ang bata ng mag-isa at lumalaki na ang kanyang tiyan. Pagkatapos ng ilang buwan, umuwi si Young Jo din Tao aktor mula sa ibang bansa, ngunit wala na siyang matitirhan. Ipinagbili na niya ang dating bahay kaya gusto niyang pumunta sa ina niya, habang natatakot naman ang ina na baka maapektuhan si Young Jo din Tao aktor kung makikialam siya, kaya pinapabalik niya ito sa bahay ng chairman. Ngunit mula noong mawala ang karapatan niyang magmana, hindi na siya makabalik doon. Napilitan siyang makiayon sa bahay ni Kang Woo din Tao aktor at nagsimula silang dalawa sa bagong proyekto. Habang naghahanap siya ng lokasyon para sa pelikula, hindi inaasahang nakita niya si Jung Eun Tao aktor. Ngunit sa halip na magalak dahil nakita niya ang kakilala, nagmamadali siyang tumakbo palayo. Nang makatakas na siya, sa kanya lang napansin na nahulog ang kanyang pitaka. Balak na sanang bumalik ni Jung Eun Tao aktor para hanapin ito nang dalhin na ito sa kanya ni Kang Woo din Tao aktor. Gusto niyang malaman kung ano na ang buhay ni Jung Eun Tao aktor ngayon. Ngunit palagi siyang umiiwas sa usapan at nagkukunwaring maayos ang kanyang buhay. Ngayon, umakyat si Miryun Tao aktor sa Seoul mula sa probinsya, kaya gusto niyang makipagkita kay Jung Eun Tao aktor. Nagtatago naman siya na nag-retire na siya bilang artista, kaya naghahanap siya ng dahilan para umiwas. Ngunit napansin agad iyon ni Miryun Tao aktor. Sa pagkakataon ding iyon, nahuli ang nanloko sa kanila noon, kaya nagsinungaling si Miryun Tao aktor kay Jung Eun Tao aktor na nasa presinto siya at nasangkot sa isang kaso. Nag-alala si Jung Eun Tao aktor at nagmamadaling pumunta upang tingnan ang sitwasyon at doon niya naengkwentro si Miryun Tao aktor. Sa kasalukuyan, hindi siya makapaniwala na ang isang artista ay maaaring mapabayaan ang sarili ng ganoon. Nagkataong nakita nila si Young Jo Tao aktor doon. Pumunta rin siya dahil sa manloloko, kaya nagkaroon sila ng pagkakataong magkita muli. Ngunit wala silang dapat pag-usapan kaya sa huli ay nagkanya-kanya sila ng lakad. Sa kasalukuyan, patuloy na hinahabol ni Young Jo Tao aktor ang karera sa paggawa ng pelikula, kaya naghahanap siya ng makakasama. Ngayon, pinakitaan siya ng isang napakahusay na script at sa ilalim ay nakasulat ang pangalan ng may akda na si Yoo Kyung Tao aktor. Naalala niya ang mga panahong naging masaya sila nang magkasama nang hindi alam na ipinagbubuntis na pala nito ang anak niya. Sa panahong ito, wala siyang balita tungkol sa kanyang ina. Tinawagan ni Yoo Kyung Tao aktor ang bahay ng kapatid nito, ngunit hindi rin nila alam kung nasaan si Myung-ja Tao aktor. At pagkababa pa lang ng telepono, labis na sumakit ang tiyan niya bilang senyales na manganganak na siya. Dahil nag-iisa lang siya ngayon, tumawag na lang si Yoo Kyung Tao aktor kay Jung Eun Tao aktor. Nang dumating siya, ligtas nang naipanganak ang bata, ngunit ayaw na ayaw tignan ni Yoo Kyung Tao aktor ang mukha ng anak niya. Galit siya kay Young Jo Tao aktor at sa buong pamilya niya, kaya pati ang bata ay ayaw niya. Kahit nagrehistro pa siya sa record ng pangalan ni Jung Eun Tao aktor bilang nanay ng bata at ibinintang ang lahat sa inosenteng tao. Nang malaman niya ito, labis na nagalit si Jung Eun Tao aktor. Ilang beses na siyang nagtiis sa mga kasalanan na ginawa ni Yoo Kyung Tao aktor. Ngayon ay kailangan pa niyang dalhin ang akusasyon na tinalikuran niya ang bata. Gusto niyang malaman kung sino ang ama ng bata para dalhin ito sa kanya. Ngunit nagsinungaling si Yoo Kyung Tao aktor na siya ay pinagtaksilan ng lalaki at may pamilya na ito, kaya lalo niyang hindi maaaring sirain ang kaligayahan ng iba. Kinabukasan, tinawag muli ni Yoo Kyung Tao aktor si Jung Eun Tao aktor sa ospital. Tapos na niya ang mga papeles para maampon ang bata. Ngayon, kailangan na lang dalhin ito sa support center para may pamilyang umampon dito at tapos na. Matapos marinig ito, mariin siyang tumutol ni Jung Eun Tao aktor, kaya nilinlang siya ni Yoo Kyung Tao aktor na magbayad ng bill sa ospital. At habang hindi nakatingin si Jung Eun Tao aktor ay sumakay na siya sa taxi at tumakas, iniwan ang bagong silang na bata mag-isa sa ospital. Kaya dinadala na lang ni Jung Eun Tao aktor ito sa center para gawin nila ang proseso ng pag-ampon para sa bata. Samantala, matapos niyang itapon ang pasanin, nakatanggap ng parangal si Yoo Kyung Tao aktor mula sa script na isinulat niya. Lalong lumawak ang kanyang karera at doon din niya nakita muli ang ama ng kanyang anak. Ngunit ang makita ang mukha na ito ay nagpapaalala lang sa kanya ng araw na siya ay iniwan. Ang kumpanya sa panig ni Jung Eun Tao aktor ay gusto talagang makipagtulungan kay Yoo Kyung Tao aktor, ngunit tinanggihan niya sila at nagpaplano pa siyang pumunta sa ibang bansa upang kalimutan ang kanyang nakaraan. Samantala, nang malaman ng ina ni Young Jo Tao aktor na nawala ang karapatan ng kanyang anak na magmana, galit siyang pumunta sa chairman at hiniling na ibalik niya si Young Jo Tao aktor sa kumpanya. Ngunit labis na kinamumuhian ni Young Jun Tao aktor si Young Jo Tao aktor, kaya paano niya ito magagawa? Sinabi ni Kim Tao aktor na siya ang dapat kamuhian at
at si Yang Jo din kay tao aktor ay inosenteng bata at saka kung magkakaroon ng alitan sa loob. Si Yang Jo din kay tao aktor lang ang tanging tao na panig sa kanyang kuya. Paglabas pa lang niya, nakita niya ang direktor na siya ring dati niyang kasintahan. Nag-usap silang dalawa at binanggit pa si Myung Jad kay tao aktor, kaya na-curious si Yokyung N kay tao aktor at nakinig. Nahulaan niyang baka alam ng babae ang tungkol sa kanyang ina. Sinundan niya ito hanggang sa parking lot para magtanong ng malinaw. At talagang totoo ang sinabi ni Myung Jad kay tao aktor na ang chairman ang nag-ayos ng lahat sa pamamagitan niya. Habang nakikinig, lalo siyang nagtanim ng galit sa chairman at pati na rin kay Yang Jo din kay tao aktor. Kaya ipinagbili niya ang script sa Gi Entertainment sa halip na ibenta sa kanya. Kasabay nito, pumunta si Miryun N kay tao aktor kay Kang Woo din kay tao aktor para linawin kung bakit napapabayaan ang isang artistang tulad ni Jung Eun din kay tao aktor. Nagulat siya nang marinig niyang kinansela na pala nito ang kontrata at sinabing nagpakasal na siya sa lahat. Para linawin ang isyu na ito, tinawag ni Miryun N kay tao aktor si Jung Eun din kay tao aktor para magkausap sila ng harapan. Nang magtanong si Kang Woo din kay tao aktor tungkol sa totoong dahilan kung bakit kinansela ni Jung Eun N kay tao aktor ang kontrata. Nagulat siya at sinabihan siyang huwag makialam sa kanyang buhay at umalis. Hindi inaasahang nakita niya rin si Yang Jo din kay tao aktor at Yokyung N kay tao aktor doon. Naging awkward sila at hindi nila alam kung magpapakita ba sila o iiwas. Si Yang Jo din kay tao aktor ang kusang humila kay Jung Eun N kay tao aktor dahil may kailangan siyang hinga ng tulong. Dahil naghahanap siya ng isang studio apartment din kay Seti apartment at si Jung Eun din kay tao aktor ang pinakapinagkakatiwalaan na may malawak na karanasan sa pag-upa ng bahay. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Yang Jo din kay tao aktor mula sa kanyang kuya, kaya nagpunta silang dalawa sa kinaroroonan ni Han Soo din kay tao aktor at nandoon din si Miryun din kay tao aktor. Matagal-tagal bago sila muling nagkasama, kaya masigla silang nag-usap at para bigyan ng pagkakataon sina Yang Jo din kay tao aktor at Jung Eun din kay tao aktor na magkabati. Inaya ni Han Soo din kay tao aktor ang lahat sa sauna din kay. Ngunit umalis sila ni Miryun din kay tao aktor sa kalagitnaan at pumunta sa ibang lugar. Sa oras na ito, silang dalawa na lang ang natira doon. Naramdaman ni Yang Jo din kay tao aktor na ito na ang magandang pagkakataon para humingi ng tawad kay Jung Eun din kay tao aktor. Sa totoo lang, pagkatapos niya itong murahin na hindi siya karapat-dapat maging artista, palagi siyang nagsisisi. Masyado lang siyang nagalit noong panahong iyon, kaya hindi niya napigilan ang sarili at nasabi ang mga salitang iyon. Naunawaan din siya ni Jung Eun din kay tao aktor at naawa sa kanya. Pagkatapos ng ilang panahon, si Seo Jin din kay tao aktor na anak ng chairman ng kalaban na kumpanya ay kusa siyang niyaya na magkita ni Yang Jo din kay tao aktor. Mula noon ay matagal na siyang may lihim na pag-ibig sa kanya, kaya gusto niyang magpakasal silang dalawa dahil iisa lang ang anak na babae ng chairman. Kaya ang ari-arian ng kanilang pamilya ay mapupunta rin kay Yang Jo din kay tao aktor at saka maaari pa niyang labanan ang kanyang kuya na nagtanggal sa kanya. Si Jung Eun din kay tao aktor naman ay patuloy na naghahanap kay Yoon Myung Jad kay tao aktor sa panahong ito. Sa palengke ay hindi sinasadyang narinig niya ang hipag nito na nag-uusap at nalaman ang address. Kaya hinikayat niya si Yokyung Eng kay tao aktor na bisitahin siya. Ang lugar kung saan nakatira si Myung Jad kay tao aktor ngayon ay isang napakahirap at gumuho na lugar sa bundok. Matapos niyang ubusin ang lahat ng pera para sa pagpapagamot, wala na siyang natira. Sa nasaksihan nilang isang artista na dating napakaganda ngayon ay ganito na lang ang kalagayan na halos hindi na makilala. Nagulat si Yokyung Eng kay tao aktor at Jung Eun din kay tao aktor at hindi nakapagsalita. Bukod pa rito, ang isang braso niya ay hindi pa gumagaling kaya nahihirapan siyang kumilos. Nang makita ang nakakasakit na tagpong ito, umasa si Jung Eun din kay tao aktor na patatawarin na ng kaibigan niya ang kanyang ina, ngunit hindi. Kahit na natinag si Yokyung Eng kay tao aktor, hindi madaling bigkasin para sa kanya ang dalawang salitang patawad. Kahit papaano, nakita pa ni Yokyung Eng kay tao aktor ang kanyang ina samantalang si Jung Eun Eng kay tao aktor ay hindi pinalad. Labis siyang natuwa nang marinig niya ang sinabi ng isang tao sa orphanage na may nagpadala ng sulat para sa kanya. Inakala niyang hinanap siya ng kanyang ina, ngunit lumabas na ang dating asawa lang pala nito ang pumunta at matagal nang namayapa ang kanyang ina. Noong nasa matinding karamdaman, napanood niya ang commercial na pinagbidahan ni Jung Eun Eng kay tao aktor at nakilala siya. Labis na nagsisisi ang ina dahil hindi niya nasabi ang salitang patawad kay Jung Eun Eng kay tao aktor, kaya ginawa ito ng kanyang dating asawa. Binigyan din niya si Jung Eun Eng kay tao aktor ng larawan ng namayapang ina. Sa wakas ay nakita na rin niya ang mukha ng kanyang ina, kaya humagulgol siya. Pagkatapos ng maraming pagsubok, ayaw ni Jung Eun Eng kay tao aktor na mayroon pang sinumang magdusa sa parehong kasawian niya. Kaya bumalik siya sa orphanage upang simulan ang proseso ng pag-ampon sa anak ni Yokyung Eng kay tao aktor. Pagkatapos, dinala niya ito upang makita ang kanyang lola. Sinabi ni Jung Eun Eng kay tao aktor na apo ito ni Eng kay tao aktor, kaya nagulat siya. Hindi siya tumitigil sa pagpapaalis sa kanya, ngunit nang makita niya ang mukha ng bata, nakamukhang kamukha ng kanyang anak noong bagong panganak pa, agad niya itong niyakap at humagulgol. Nang kumalma siya, tinanong niya si Jung Eun Eng kay tao aktor kung siya ang kanyang anak, ngunit tumanggi siya. Kahit kaunting impormasyon tungkol kay Yokyung Eng kay tao
Tao aktor ay hindi ibinunyag ni Jung Eun kay Tao aktor. Gusto lang niyang ipaalam sa kaibigan niya na inaalagaan na ng lola niya ang kanyang anak. Nang malaman niya ang balita, galit na galit si Yok Yung kay Tao aktor at sinigawan si Jung Eun kay Tao aktor kung bakit siya nakialam sa kanyang buhay. Hindi magtatagal at aampunin na ang bata ng iba, ngunit sinira niya ang lahat. Ang dahilan kung bakit ginawa iyon ni Jung Eun kay Tao aktor ay dahil lang sa ayaw niyang ang isang inosenteng bata ay maging katulad nila ni Yok Yung kay Tao aktor na tinalikuran ng sariling ina. Kung hindi niya kayang patawarin ang kanyang ina at alagaan ang kanyang anak, gagawin iyon ni Jung Eun kay Tao aktor. Tinanggap niyang palitan ang pagkatao ni Yok Yung kay Tao aktor at maging anak niya. Ngayon, natagpuan niya sa bulsa nito ang mga dokumento ng ospital na nakasaad na si Jung Eun kay Tao aktor ang ina ng bata. Nang makabalik siya, galit niyang itinapon ito sa mukha ni Jung Eun kay Tao aktor at tinanong kung ito ba ang totoo. Alam niyang inakala ng babae na siya ang tunay niyang anak kaya hindi na rin nag-abalang tumanggi si Jung Eun kay Tao aktor. Tumango siya bilang pagpapatunay na ito ang katotohanan at si Myung Jae kay Tao aktor ay labis na nalula sa emosyon. Sinisisi niya ang sarili kung bakit hindi niya nakilala ang kanyang anak ng mas maaga, ngunit hindi na mahalaga ang mga bagay na iyon ngayon. Dahil ngayon ang araw na gagawin niya ang tungkulin niya bilang isang ina sa kanyang anak. Simula noon ay namuhay silang dalawa na parang magkadugo at sabay na inalagaan ang bata para magkaroon ng dagdag na panggastos. Palaging nagtatrabaho ng husto si Jung Eun kay Tao aktor gabi di araw. Nang makita siyang abala, tumulong si Kang Woo kay Tao aktor sa kanya. Ginawa niya ang lahat dahil sa pag-ibig niya kay Jung Eun kay Tao aktor kahit na palagi siyang tinatanggihan nito. Nang ihatid niya si Jung Eun kay Tao aktor sa bahay, sinabi pa nito na mayroon siyang matandang ina at isang anak na aalagaan, ngunit hindi siya naniwala. Pero inakala niya na sinabi lang iyon ni Jung Eun kay Tao aktor para tanggihan siya. Sa panig ng chairman, nakikipagsabuatan siya sa direktor para tuluyang sirain ang buhay ni Jung Eun kay Tao aktor para hindi na ito makabangon. Kaya naman, pumunta siya sa boss nito at nagplano na matanggal sa trabaho si Jung Eun kay Tao aktor. Nagulat siya nang tanggalin siya sa trabaho ng walang dahilan, ngunit wala siyang magawa. Mabilis na nakarating ang balita kay Jung Eun kay Tao aktor. Sa talino niya, sigurado siyang may kinalaman ang kuya ni Jung Eun kay Tao aktor, kaya labis siyang nag-alala. Dapat sana ay nanatili na lang si Jung Eun kay Tao aktor sa ibang bansa at huwag nang bumalik. Bakit pa siya nagpumilit na gumawa ng pelikula? Hindi rin siya nag-atubiling sabihin na ginawa niya ang lahat dahil sa pag-ibig niya kay Jung Eun kay Tao aktor. Dahil mahilig siya sa pelikula, kaya siya gumawa ng lahat para sa kanya. Kasabay nito, biglang nakatanggap ng imbitasyon sa kasal si Han Soo kay Tao aktor mula kay Miryun kay Tao aktor. Malinaw na magkalapit sila dati. At ngayon, nagulat siya nang marinig niyang ikakasal na siya. Agad niyang tinanong kung ano ang nangyayari at sinabi ni Miryun kay Tao aktor ng tapat na magkaibigan lang silang dalawa. Hindi pa raw siya nag-propose, kaya wala siyang karapatang magreklamo. Dahil sa matinding pagtanggi na iyon, bumalik na lang si Han Soo kay Tao aktor sa bahay at nagreklamo sa kanyang ina. Lumabas naman ang ina dahil may lakad siya kasama ang dating kakilala. Siya ang kapatid ni Myung Jae kay Tao aktor. Mula roon, nalaman niya na nawala na ang karapatan ni Young Jo kay Tao aktor na magmana. Mula sa isang marangyang anak ng isang chaebol ay napilitang maglayas. Naalala niya noong bago pumanaw ang chairman ay nakipagkita ito sa kanya upang ayusin ang isang bagay. Nahulaan niya na pagkatapos niyang mawawala kay Young Jo ang lahat. Kahit na madamay pa siya sa kanyang ina at kapatid na lalaki, kaya nagplano na siya ng maaga. Upang maging dukha siya, doon lamang niya maunawaan ang halaga ng pera. Ngayon ay oras na para ipaalam ni Ginoong Lee kay Young Jo ang tungkol sa bagay na iyon, kaya tinawag niya ito upang makipagkita sa kanya. Ang tindahan ng tela na napanatili sa loob ng maraming taon ay pagmamay-ari ng lolo ni Young Jo. At ngayon ito ay mapupunta sa kanya. Noong araw, ang chairman ay nagsimula ng kanyang negosyo sa lugar na ito at naging mayaman. Kaya naniniwala siyang magagawa rin ito ng kanyang apo. Si Young Jo ay walang kaalaman tungkol sa industriya ng fashion, kaya siya ay nababalisa. Pagkatapos, pumunta siya sa pamilyar na stall upang kumain ng noodles at nagkataong nakita niya si Jung Eun. Palibhasa SA ang tindahan na pinagtatrabahuhan niya ay malapit din, nag-inuman pa silang dalawa at si Young Jo, sa kalasingan, ay hindi nag-atubiling maglabas ng kanyang damdamin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakakalimutan si Yok Yung, kaya palagi siyang nasasaktan. Naunawaan din ni Jung Eun ang pakiramdam na iyon dahil ang taong gusto niya ay nasa harapan niya, ngunit hindi niya masabi. Sa sandaling iyon ay tinawagan ni Seojin si Young Jo at saktong lasing na lasing siya. Humingi ng tulong si Jung Eun kay Seojin upang ihatid siya sa bahay. Sino ang mag-aakala na dinala niya si Young Jo sa hotel at pinakuha ng larawan ang kanilang matalik na sandali ng mga empleyado. Hindi nakakagulat na kinabukasan ay sumabog ang balita. Lumikha ng malaking eskandalo na nakaapekto sa parehong kumpanya. Dahil dito ay nagalit ang ama ni Seojin at ipinatawag silang dalawa upang maghanap ng solusyon. Samantala, sinabi ni Young Jun sa kanila na matagal nang walang kinalaman si Young Jo sa grupo. Kaya walang silbi kung pakasalan siya ni Seojin. Kaya itatama nila sa media na iyon ay isang eksenang ginawa lamang sa set ng pelikula. At doon na matatapos ang lahat.
lahat. Nang nakaalis na sila, sinabi ni Yang Jun sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki ang dahilan ng kanyang pagkatanggal ay dahil kay Direktor Oh. Kung si Yang Jo ay patuloy na mananatili dito, baka hindi ito maging mabuti para sa kanya. Kaya bibigyan ni Yang Jun si Yang Jo ng sapat na pera upang mabuhay siya ng marangya sa New York. Ngunit bago umalis, gusto pa rin ni Yang Jo na magpaalam sa kanyang ina at kapatid na lalaki. Dahil sila pa rin ang kanyang pamilya. Ang singsing na nais sanang ipanukala ni Yang Jo kay Yoo Kyung ay ibinigay na lang niya sa kanyang ina upang maibigay niya ito sa kanyang magiging manugang na babae. Ngayon ay nagawa na ng mag-ina na linawin ang lahat ng hindi pagkakaintindihan noong nakaraan upang makapamuhay siya ng panatag sa ibang bansa. Si Yoo Kyung ay nagplano na rin na pumunta sa ibang bansa noon pa at ngayon na ang araw ng kanyang pag-alis. Ngunit bago siya umalis ng bansa, dumaan siya sa bahay ng kanyang tunay na ina upang makita ito sa huling pagkakataon. Tinanong ang kanyang ina kung bakit siya iniwan noon. Ngunit kahit ang kanyang ina ay hindi makapagbigay ng sagot, sa huli ay wala lang siyang magawa. Nang tumalikod si Yoo Kyung para umalis, bigla niyang narinig ang iyak ng kanyang anak na nagpabago sa kanyang damdamin. Taos pusong pinayuhan siya ni Jung Eun na may oras pa para magbago ng isip. Dapat ay nagkaroon si Yoo Kyung ng masayang pamilya. Ngunit siya ay masyadong matigas ang ulo at ayaw itong kilalanin. Gayunpaman, kahit anong sabihin ni Jung Eun ay hindi pa rin nagbago ang isip ni Yoo Kyung. Kapag nagpasya siyang umalis, wag nang umasa na babalik pa siya. Nagkataon na sa airport, nakita ni Yoo Kyung ang tauhan ng direktor. Narinig niya na hinahanap siya ng lalaki si Yang Jo, kaya nalaman niyang inilipat pala ito sa Amerika. At ang taong ito ay inatasang subaybayan si Yang Jo. Kailangan niyang makita mismo si Yang Jo na dumaan sa customs gate bago siya makaramdam ng panatag at tawagan ang direktor upang mag-ulat. Kasabay nito, sinabi ni Kang Woo kay Jung Eun na pupunta sa Amerika si Yang Jo ngayon. Maliwanag na nagkita pa sila kahapon. Ngunit hindi man lang siya nagpaalam kaya bilaking gulat ni Jung Eun. Sa sandaling iyon, malapit na ang oras ng paglipad ni Yang Jo nang bigla siyang umalis at ibigay ang tiket na iyon. Nais sana niyang manatili para kay Yoo Kyung ngunit sinabi niya ang dahilan kung bakit kailangan nilang maghiwalay. Ito ay dahil sa mga pagkakamali na ginawa ng ama at lolo ni Yang Jo, kaya siya ang dapat managot. Nagtataka si Yang Jo kung anong kinalaman nito sa kanya, ngunit ayaw sabihin ni Yoo Kyung. Kung gusto niyang maghiganti, sikapin niyang magtagumpay para pagsisihan ni Yoo Kyung. Naghiwalay sila sa isang malupit na paraan. Samantala, nagkasakit ang bata dahil sa matinding lagay ng panahon. Ang gumuho at mahirap na bahay na ito ay hindi na angkop para sa bata. Kaya nagpa siya si Myung-ja na bumalik at hanapin ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki para humingi ng tulong. Noong nakaraan, kumuha siya ng pera mula sa kanyang kapatid upang ibigay sa babaeng nagpalaki kay Yoo Kyung. Kaya mula noon, wala na silang ugnayan ng kanyang kapatid sa loob ng 25 taon. Gayunpaman, hindi niya kinamuhian ang kanyang ate at naglinis pa ng silid upang salubungin ito. Nang sandaling bumalik silang dalawa, masigla silang sinalubong ng buong pamilya. Lahat ay nag-alala nang makita ang matanda at nanlalatang hitsura ni Ginang Lee. Kaya ang kanyang hipag ay labis na naawa at umiyak nang malaman niyang natupok na siya ng sakit hanggang sa puntong ito. Gayunpaman, ang muling pagsasama-sama pagkatapos ng mahigit 20 taon ay isang bagay na dapat ipagdiwang. Hindi kailanman naisip ni Ginang Lee na makakabalik siya sa bahay na ito at maramdaman ang init ng pagmamahal ng pamilya. Ngayon ay lubos siyang nagpapasalamat kay Jung Eun sa pagpunta at paghahanap sa kanya. Kung hindi, marahil ay namatay na siya sa kalungkutan. Ngunit hindi maaaring manirahan si Jung Eun kasama niya. Sa hating gabi, tahimik siyang umalis nang walang nakakaalam. Pagdating ng umaga, hindi nakita ng lahat si Jung Eun na gumising kaya pumunta sila sa silid upang tingnan at natuklasan nilang nawala na si Jung Eun. Pagkaalis ng buong pamilya, nagsimula agad magreklamo ang hipag. Napakahirap ng kalagayan ng ekonomiya ngayon at nagdala pa siya ng bata na nagbigay sa kanila ng kahihiyan. Alam ni Myung-ja ang nais sabihin ng kanyang hipag ngunit nanatili lamang siyang tahimik at nagtiis. Hanggang sa biglang dumating si Jung Eun. Nagbago pala ang isip niya at pinili niyang ituring si Myung-ja bilang sarili niyang ina. Siyempre, hindi nakalimutan ni Jung Eun na bigyan ng pera ang tiyahin upang payagan silang manatili. At ang bagay na ito ay inilihim sa asawa, kung hindi ay magagalit ito. Sa paglabas, dumaan si Jung Eun sa lugar kung saan sila nagkita noon ni Yang Jo. Akala niya umalis na ito ng bansa, ngunit nakita niya si Yang Jo sa mismong harapan niya. Agad siyang tumakbo ng mabilis upang habulin, ngunit nakaligtaan niya ito. Ang totoo, hindi naman talaga umalis papuntang Amerika si Yang Jo. Iyon ay isa lamang plano upang linlangin ang matandang direktor. Pagkatapos ay babalik siya kasama si Ginoong Lee upang tingnan kung ano ang gagawin. Sa loob ng maraming taon, pinamahalaan niya ang maraming tindahan ng fashion para sa chairman. Ngunit hindi alam ng pamilya at lahat ng iyon ay ililipat sa pangalan ni Yang Jo. Gayunpaman, nalaman ng matandang direktor na hindi umalis ang binata at siguradong nagtatago ito kung saan. Alam niyang napakalapit ni Yang Jo sa kanyang anak kaya pinilit niya si Kang Woo na kumuha ng impormasyon. Ngunit ibang-iba si Kang Woo sa kanyang ama. Hindi siya isang taong kayang saktan ang kanyang kaibigan, kaya tumanggi siyang tulungan siya. Ngayon, dinala si Yang Jo sa bahay ni Ginoong Lee upang manirahan bilang isang tagapaglingkod. Sa bawat araw ay kailangan niyang magtrabaho ng napakahirap at hinahamak pa ng anak ni Ginoong Lee dahil sa kanyang mahinang pangangatawan na hindi pa sanay sa pagbubuhat. Ang pamumuhay sa iisang bahay at ang pagkakita kay Yang Jo araw-araw ay naging dahilan upang makaramdam si Jung Eun ng pagkaasiwa dahil siya ay may reputasyon bilang isang single mother. At sa panahong ito, maraming balita na nagsasabing iniwan ni Seojin si Yang Jo dahil nawala na sa kanya ang karapatan sa mana.
Dahil dito, napakaraming reporter ang nagtipon sa labas ng beauty clinic upang maghanap ng balita dahil nagpapaganda si Seojin sa loob. Bagaman marami siyang iskandalo sa kasalukuyan, nang makita niya ang ina ni Yeongjo, nagpakita pa rin si Seojin ng labis na paggalang. At saka, hindi man lang nagtanong ang ginang tungkol sa relasyon nilang dalawa ng kanyang anak. Nang araw na iyon, maging si Direktor Oh ay pumunta rin doon upang hanapin ang ginang. Siyempre, upang itanong ang kinaroroonan ni Yeongjo, ngunit maging ang ina ay hindi alam at inakala nitong umalis na ito ng bansa. Sa kasalukuyan, nakatira si Yeongjo sa bahay ni Ginoong Lee at lahat ay tahimik na nangyayari. Lahat ay itinuturing siyang parang pamilya at madalas silang magkasama upang alagaan ang bata. Hindi maintindihan ni Yeongjo kung bakit mula noong una niyang makita ang bata ay nakaramdam siya ng matinding koneksyon. Binuhat niya ang bata sa kanyang bisig nang hindi nalalaman na ito pala ang kanyang sariling anak. Ang sikreto tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng ina ng bata ay nanatiling lihim hanggang isang araw. Nagkataong nakita ni Ginang Athie si Yeokyung na may hawak na larawan ng isang babae. Nagtanong siya kung sino ito na nagpaiyak kay Yeokyung. Dahil dito ay mas lalo niyang gustong malaman ang katotohanan. Hindi siya magaling magsinungaling. Higit pa rito, hindi kayang itanggi ni Jung-eun ang yumaong ina. Kaya pihitaos puso niyang sinabi kay Ginang Athie na ito ang kanyang ina at si Yeokyung ang kanyang tunay na anak. Napakalaking shock nito para sa kanya. Ngayon lang niya naaalala ang mga sandaling tinanong siya ni Yeokyung kung gusto ba niyang makita muli ang kanyang anak. Nagawa niyang walang awang sumagot ng hindi na nagpapahirap sa kanya sa pagsisisi. Ngunit kung nalantad na ang lahat, hindi na kailangan pang manatili si Jung-eun dito. Gusto niyang umalis na ito sa lugar na ito at dalhin ang naipon na pera upang mamuhay ng malaya at masaya. Ngunit lumuhod si Jung-eun at nagmakaawa na payagan siyang manatili. Wala siyang pamilya at lalong wala siyang kamag-anak. Palagi siyang nag-iisa kaya matindi ang kanyang pagnanais para sa init ng pamilya. At mula nang tumira siya sa lugar na ito, nadama ni Jung-eun na ito ang pinakamasayang panahon sa kanyang buhay, kaya humiling siya na hayaan siyang manatili. Nang malaman ni Ginang Athie ang sitwasyon ni Jung-eun, lalo siyang hindi nakatiis na paalisin ito. Kaya nagpatuloy silang manirahan sa bahay na iyon bilang tunay na mag-ina. Kahit na nang marinig niya ang kanyang hipag na binanggit si Jung-eun bilang isang taong hindi pinalaki ng maayos ng kanyang mga magulang kaya naging isang single mother. Nagalit siya at nagbabala sa kanyang hipag na maging maingat sa kanyang mga salita. Ngayon ay talagang mahal na mahal siya ni Munggia at gusto niyang bumalik si Jung-eun sa pag-arte. Sa panahong ito, nakahanap si Han Soo ng marangal na trabaho pagkatapos ng maraming taon ng pagiging walang direksyon. Kaya nagalak ang kanyang ina at nakipag-inuman sa mga kaibigan. Sino ang mag-aakala na sa mismong palengke ay makikita niya si Yeongjo na nagbubuhat ng tela sa kanyang balikat. Saka lang niya napagtanto na ang kanyang anak ay nagtatrabaho sa lugar na ito. Siyempre, magkukunwari ang ina na hindi niya ito kilala upang maiwasan na maamoy ng mga tauhan ng direktor. Samantala, ang kuya ay pumunta agad sa GE Entertainment. Sa unang araw pa lang ay masigla siyang bumati sa lahat at hindi niya nakalimutang magdala ng kaunting regalo para sa kanila. Nabalitaan niya na ang mga taong ito ay nagtatrabaho noon kasama si Ginang Athie at Jung-eun. Kaya nagtanong siya kung alam ba nila ang kinaroroonan ng dalawa dahil pareho na silang nawawala ngayon. Nang marinig ito ni Kang Woo ay labis siyang nagulat. Pagkatapos ng trabaho, agad siyang pumunta sa bahay sa kalye ng bundok upang hanapin si Jung-eun. Samantala, siya ngayon ay nagtatrabaho bilang extra sa isang film crew upang kumita ng karagdagang pera para sa gastusin. At si Yeongjo ay masikap din nag-aaral sa tindahan ng tela. Ngayon, binigyan siya ng tip ng isang customer at ginamit niya ito kaagad upang bumili ng regalo para kay Jung-eun na isang laruan para sa kanyang anak na babae. Nais pa niya sanang imbitahan si Jung-eun na kumain ng noodles, ngunit sayang at wala na siyang pera. Ngunit sapat na iyon upang maging masaya si Jung-eun. Habang nasa bahay, naghanap ng paraan ang tiyahin upang magsinungaling at humingi ng mataas na gastusin para makakuha ng pera kay Jung-eun. Nang malaman ito ng kanyang anak, agad niyang sinabi sa kanyang ama na nagalit at sinigawan ang kanyang asawa at doon lang siya tumahimik. Si Yeongjo, na nakaupo sa tabi, ay humingi ng isa pang mangkok ng kanin, ngunit sinigawan siya ng tiyahin kaya napatahimik siya. Si Jung-eun lamang ang kumuha ng mas maraming kanin para kay Yeongjo. Ang relasyon ng dalawa ay lalong gumaganda hanggang sa punto na palaging humihingi si Yeongjo kay Jung-eun na tulungan siyang maglagay ng pain relief patch tuwing uwi siya mula sa trabaho. Sa ganoong paraan, lumipas pa ang 6 na taon. Ang bata ay lumaki ng malusog sa mapagmahal na pangangalaga ng buong pamilya at pinangalan ng Hanbyul. Ang pagmamahalan sa pagitan niya at ni Yeongjo ay napakalapit na parang mag-ama sila. Nag-order pa si Hanbyul online ng regalo para kay Yeongjo. Iyon ay isang sweet mula mismo sa tatak na itinatag niya at sa loob din ng 6 na taon na iyon. Ang kuya ay walang anumang balita tungkol kay Yeongjo kaya siya ay laging nababalisa. Agad siyang naglabas ng galit sa direktor at pinilit itong hanapin ang kanyang kapatid. Samantala, pumunta siya kasama si Jung-eun at Hanbyul sa dagat upang maglaro ayon sa kahilingan ng bata. Ang baybayin na ito ay ang lugar din kung saan niya natanggap ang balita mula sa kanyang ina noon. Ngayon, kapag naaalala niya, ang damdamin sa loob ni Jung-eun ay katulad pa rin ng dati. Ang pagkakaiba lang ay masaya na siya ngayon kasama ang kanyang anak na babae at ang lalaking mahal niya.
Habang masayang kumakain ang lahat, nakatanggap si Youngjo ng tawag mula sa isang napakahalagang partner. Kakabalik lang nito mula sa ibang bansa at kailangan siyang makita agad. Ito ay isang malaking negosyo, kaya Gi nagmamadaling pumunta si Youngjo upang makipagkita sa kanya. Kaya isinama niya sina Jung-eun at Han-byul sa airport. Iniwan niya silang dalawa upang maghintay habang siya ay umuna na. Nagkataong may kailangan din si Kang-woo doon at nakita niya si Jung-eun. Kahit gaano katagal pa ang lumipas, nakilala pa rin niya ito at nagmamadaling humabol. Pinalughog niya ang lahat ng dako upang hanapin si Jung-eun, ngunit hindi pa rin niya ito makita. Sa sandaling ito, pumunta siya sa counter upang bumili ng ice cream para sa kanyang anak. Pagkalingon niya, nakita niya ang bata na nasa tabi ng isang babae. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Yokyung, ang tunay na ina ni Han-byul. Natakot si Jung-eun, kaya hindi siya naglakas loob na gumawa ng anumang ingay. Natatakot siyang makita siya nito at malalaman ang pagkakakilanlan ni Han-byul, kaya nagmadali siyang humanap ng mapagtataguan. Naglakas loob lamang si Jung-eun na pumunta sa kanyang anak nang umalis na si Yokyung. Ngunit kahit na malayo na ang kabilang panig, hindi pa rin siya panatag kaya hinila niya ang bata sa banyo upang magtago. Ang buong katawan ni Jung-eun ay patuloy na nanginginig sa takot. Natatakot na baka bumalik si Yokyung at agawin ang anak na inalagaan niya ng husto. Kahit nakauwi na sila, hindi pa rin nawawala ang pag-aalala ni Jung-eun. Nang makita ito ng kanyang ina, tinanong niya ito ng maigi at nalaman niyang kakabalik lang ni Yokyung. Ngayon ay naintindihan na niya kung bakit labis na nag-alala si Jung-eun. Ngunit ano ngayon kung bumalik si Yokyung? Ngayon siya na ang ina ni Han-byul at ang babaeng iyon ay matagal nang itinapon ang bata, kaya wala na siyang karapatan. Bukod pa rito, malamang ay nakalimutan na ni Yokyung ang pag-ira ng bata. Bumalik siya mula sa ibang bansa matapos magtagumpay sa maraming sikat na proyekto ng pelikula at inimbitahan para sa isang panayam. Ang kanyang karera ngayon ay napakatagumpay habang si Jung-eun ay isa lamang maliit na artista na walang masyadong kasikatan. Sa gabi, nagigising pa siya dahil sa imahe ni Yokyung na kinukuha ang kanyang anak. Sa susunod na taon, magiging edad na si Han-byul para mag-aral at gusto ng kanyang ina na magpakasal na siya sa lalong madaling panahon para magkaroon ang bata ng isang ama at hindi siya kutyain ng kanyang mga kaibigan. Maging ang tiyahin ay ganoon din ang iniisip at sinabihan si Jung-eun na lumipat na sa lalong madaling panahon. Huwag hadlangan si Jung-eun sa pakikipag-date sa ibang lalaki. Dahil nagsalita na ang pamilya, wala siyang nagawa kundi sabihan siyang lumabas na upang manirahan sa labas. Tutal, yumaman na rin si Jung-eun, kung mananatili pa rin siya sa basement ay kawawa naman siya. Sa kabilang banda, hindi sinasadyang nakita ni Kang-woo ang isang clip ng pelikula kung saan umarte si Jung-eun at agad niya itong nakilala. Agad siyang nakipag-ugnayan sa film crew at mabilis na nagmaneho papunta roon. Nakita niya ang eksena kung saan gumaganap si Jung-eun bilang extra. Kailangang humiga siya sa isang marumi at mabahong pudo sa ilalim ng malamig na panahon at humiga pa siya doon sa loob ng isang oras na nagpasakit ng husto sa kanyang damdamin. Agad siyang lumingon at sinigawan ang supervisor kung paano nito magagawang tratuhin ng ganoon ang extra. Kung nagkasakit siya, sino ang mananagot? Naghanap lamang sila ng mga dahilan upang makatakas at baliwalain ang mga taong tulad ni Jung-eun. Pagkatapos ng shooting, agad niyang hinila si Jung-eun sa kotse. Kumuha ng mas maraming damit para itakip niya at nagmamadaling nagmaneho upang humanap ng damit na mapapalitan ni Jung-eun. Pagkatapos ng 6 na taon ng muling pagkikita, ang buhay niya ay hindi pa rin bumuti kumpara noon na talagang ikinabahala niya. Kung pinutol na niya ang komunikasyon sa kanya, dapat ay namumuhay siya ng masaya, tama ba? Ngayon na nahanap na niya si Jung-eun, hindi na siya bibitaw pa ni Kang-woo. Pero laking gulat niya nang makita niya rin ang kaibigan niyang nawawala sa loob ng 6 na taon na lumabas din doon. Nang makita niyang sinusundo ni Youngjo si Jung-eun, napagtanto ni Kang-woo na nag-ugnayan pala silang dalawa sa loob ng mahabang panahon at walang sinuman sa kanila ang nagsabi sa kanya, kaya galit na galit siya. Pakiramdam niya ay hindi siya tinuring ni Young-eun na kaibigan. Ngunit pagkatapos nilang magkaroon ng oras upang mag-usap, unti-unting nalutas ang hindi pagkakaunawaan. At nalaman niya na si Jung-eun ay anak ni Yoon Myung-ja na siya ring naglabas ng video clip. Ang tanging bagay ay hindi siya naniniwala si Kang-woo na totoo iyon. Inakala niyang iyon ay isang pagganap lamang at lubos siyang nagtitiwala kay Jung-eun. At si Myung-ja ay matagal nang itinuturing si Youngjo na parang manugang at nais niyang magkatuluyan sina Jung-eun at Youngjo. Si Jung-eun lang ang hindi alam kung paano sasabihin sa kanyang ina. Hanggang ngayon, hindi pa rin sapat ang kumpiyansa ni Jung-eun upang umusad pa sa relasyon nila ni Youngjo. Ang kaibigan niyang si Myeon ay nasa Seoul din ngayon at hinahanap si Jung-eun. Hiwalay na siya ngayon at nangangailangan ng kausap. Nagkataon na nakita niya muli si Han-so pagkatapos ng 6 na taon. Mayroon na siyang posisyon bilang manager sa kumpanya at nagre-recruit ng mga mahusay na artista. Talagang natuwa siya nang makita niya ulit si Myeon, ngunit dahil sa kanyang pride, nagsinungaling siya na kasal na siya at may isang anak. Na nagparamdam sa kanya ng pagkailang kaya hindi niya sinabi na hiwalay na siya. Samantala, bumalik na si Youngjo sa bahay upang bisitahin ang kanyang ina. Bagamat hindi siya nagpapakita ng labis na damdamin, talagang masaya siya at siya mismo ang nagluto ng buong hapagkainan para sa kanyang anak. Ngayon na matatag na ang kanyang karera, gusto ng ina na mag-asawa na si Youngjo. Mula pa noong nakaraan ay pinanatili niya ang ring na may pag-asang maibibigay niya ito sa kanyang manugang. Hating gabi na nang umuwi si Han-so sa kalagayang pagod pagkatapos
pagkatapos ng isang mahabang araw. Nagulat siya nang humiga siya sa kama at nalaman niyang mayroong estranghero. Nagmadali siyang bumangon at binuksan ang ilaw sa kanya, nalaman na ito pala ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Sa wakas ay nakita na rin niya ang kapatid na matagal na niyang hinahanap. Masayang tumalon si Hansuo sa kama at niyakap si Yeongjo habang nagbibiruan. Sa kabilang banda, ang grupo ni Kang-woo ay may isang film project na may napakalaking puhunan, ngunit mayabang na tinanggihan ni Seojin ang pangunahing papel. Hindi nila alam kung sino ang dapat nilang hanapin, kaya iminungkahi ni Kang-woo si Jung-eun. Sa kanyang paningin, walang mas karapat dapat gumanap sa papel na ito kaysa sa kanya, kahit na mariin itong tinutulan ni Yeok-hyun. Hindi na inintindi ni Kang-woo dahil ito ang magandang pagkakataon upang tulungan ang taong mahal niya. Pagkatapos ay dinala niya ang script mismo sa set at ibinigay kay Jung-eun upang kumbinsihin siyang mag-audition. At sigurado siyang pagkatapos basahin ni Jung-eun ang script ay papayag din ito. Dahil ito ang pelikula tungkol sa isang sawimpalad na ina na ginawa ang lahat upang mapalaki ang kanyang anak. Katulad ito ng nakaraan ni Jung-eun, kaya ginagpa siya siyang mag-audition. At nang ibinahagi ni Jung-eun ang tungkol dito kay Yeongjo, nakatanggap siya ng suporta mula dito. Bukod pa rito, bukas na ang araw ng pag-alis ni Yeongjo, kaya bago siya umalis sa lugar na ito, gusto niyang ipagtapat ang kanyang damdamin kay Jung-eun na umaasang maaari silang magsimulang muli. Ang biglaang pagtatapat na ito ay nagpahinto sa kanya at hindi agad makasagot. Inimbitahan niya si Yeongjo sa susunod na Huwebes sa ika-5 ng hapon sa lugar kung saan sila nagkita 16 na taon na ang nakalipas. Sa oras na iyon, bibigyan niya siya ng sagot at ang susunod na kailangan gawin ni Yeongjo ay bumalik sa kumpanya upang makipagkita sa kanyang kuya. Ipaalam kay Yeongjo na siya ay nabubuhay ng maayos sa loob ng maraming taon at may sariling tatak. Sa simula ay masaya si Yeongjo, ngunit nang malaman niyang ipinasa ng kanyang lolo ang tindahan ng tela sa kanyang nakababatang kapatid, nagalit ito at sinira ang mga bagay-bagay. Hindi inakala ni Yeongjo na kahit matagal nang namatay ang kanilang lolo, ay nagawa pa rin niyang mag-alala para kay Yeongjo. Tila wala pala sa kanyang paningin ang apo niyang ito. Kasabay nito, dumating si Jung-eun sa kumpanya upang mag-audition. Nagpakita siya ng napakahusay na pagganap at umaasa siyang makukuha niya ang pangunahing papel. Sino ang mag-aakala na biglang dumating si Yeok-hyun at nagbitiw ng salita na parang malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni Jung-eun. Na hindi siya matatanggap, pagkatapos ng maraming taon ay nagkaroon sila ng pagkakataong magkita muli, ngunit sa halip na magbatian. Nais lang ni Yeok-hyun na ibalik ang masakit na nakaraan ni Jung-eun dahil sa pagiging anak ni actress Yoon Myung-ja. Iyon ang dahilan kung bakit tinanggihan siya sa papel dahil takot silang mabunyag ang nangyari noon na makakaapekto sa pelikula. Wala nang nasabi pa si Jung-eun. Nang tumayo siya upang umalis, biglang tinanong siya ni Yeok-hyun tungkol sa bata at sa ina na iniwan niya. Sinabi ni Jung-eun na hindi na rin niya alam kung nasaan sila dahil sa sobrang hirap ng buhay, matagal na niya silang tinalikuran. Pagkasabi nito, nagmamadaling umalis si Jung-eun. Ngunit ang kanyang panginginig ay sapat na upang maging kahina-hinala si Yeok-hyun. Hindi pa man nakarating si Yeongjo at nakakatawag kay Jung-eun ay nakataksi na ito at umalis na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makita muli ang kanyang dating kasintahan. Sa muling pagkikita nila ngayon, hindi para magbalik tanaw, kundi puno lamang ng mapanuksong salita. Akala ni Yeok-hyun ay magtatagumpay si Yeongjo upang maghiganti sa kanya. Ngunit nang marinig niyang may-ari lamang siya ng isang tindahan ng tela, ipinakita niya ang paghama. Siyempre, hindi na bago kay Yeongjo ang ugali niya. At wala rin siyang interes na ipaliwanag ang kanyang kayamanan. Gusto lang niyang patunayan kay Yeok-hyun na hindi na siya ang taong nagmamakaawa sa pag-ibig niya. Si Jung-eun ay nakabalik na sa bahay at sinabi sa lahat na siya ay nabigo sa audition. Nagtataka ang kanyang ina kung paanong hindi siya napili sa galing ng pag-arte ni Jung-eun. Bukod pa rito, iyon ang script na isinulat ni Kang-woo para sa kanya. Doon niya lang sinabi sa ina na tinanggal siya ni Yeok-hyun. At kahit natanggapin siya, hindi niya pa rin kayang harapin si ata. Sa tuwing babanggitin ni Yeok-hyun ang kanyang ina at anak, natatakot si Jung-eun kaya wala siyang magawa kundi umiwas. Gayunpaman, iginiit ni Kang-woo na si Jung-eun ang gumanap sa pangunahing papel. Nagkaroon sila ni Yeok-hyun ng hindi pagkakasundo na humantong sa isang matinding pagtatalo. Kung hindi sila magkakasundo, hayaan na lamang nila ang mga investor ang magdesisyon kung sino ang magiging pangunahing aktres. Samantala, abala siya noon sa paggawa ng gawaing bahay at nakalimutan niya ang mahalagang date nila ni Yeongjo kaya naghintay ito ng ilang oras. Matapos ang mahabang sandali, bigla itong naalala ni Jung-eun kaya nagmadali siyang tumakbo sa silid upang tawagan si Yeongjo at humingi ng tawad. Sumagot ito at hindi man lang nagreklamo, sinabihan pa siya na maghapunan sila. Ngunit abala si Jung-eun sa gawaing bahay, kaya hindi siya makakapunta. Kaya napilitang bumalik si Yeongjo upang hanapin siya. Hindi niya nakalimutang bumili ng isang baukwet ng bulaklak para sa mahal niya upang marinig ang sagot nito. Matapos ang lahat ng pag-asa, tumanggi si Jung-eun sa ideya na maging magkasama silang dalawa. Dahil wala siyang kumpiyansa sa sarili. Wala na siyang hawak at isa pa siyang single mother, kaya paano siya magiging karapat-dapat para sa kanya. Ngunit hindi mahalaga kay Yeongjo ang mga bagay na iyon. Taos puso niyang mahal si Jung-eun at umaasa siyang magtitiwala ito sa sarili. Upang sa kalaunan ay sumikap
sumikat ang kanyang karera sa pag-arte. Dahil sa paghihikayat ni Yeongjo, lalong nagkaroon ng kumpiyansa si Jung-eun. Hindi na siya nahihiya tuwing kaharap niya si Yoo-kyung at nagpasya siyang maging isang sikat na artista. Nang araw na iyon, isang aktres ang nagkaroon ng problema at hindi makapag-shoot ng pelikula, kaya napilitan ang direktor na maghanap ng kapalit. Si Jung-eun ang napili at mahusay siyang umarte. Nang ipalabas ang pelikula, nakita ni Mi-jun ang kanyang kaibigan sa G, kaya agad siyang tumakbo sa set upang hanapin si Jung-eun. Sa sandaling nagkita sila, labis silang natuwa at hindi maitago ang kanilang pananabik. Pagkatapos, dinala agad ni Jung-eun si Mi-jun sa bahay at ipinakilala ang kanyang anak na babae at ang kanyang ina dito. Samantala, si Yeongjo ay nakakuha ng isang malaking order, kaya siya at ang mga empleyado ay kailangang mag-overtime araw at gabi upang matapos ang schedule. Kasabay nito, ang karera ni Jung-eun sa pag-arte ay lalo pang umuunlad, kaya siya ay naging isang pamilyar na mukha sa maraming tao. Kaya nagsikap si Kang-woo na sabihin sa mga investor na siya ang magandang mukha para sa papel na ito. Lahat sila ay sumang-ayon sa kanyang opinyon. Tila naging maayos ang lahat nang muling gumawa ng paraan si Yoo-kyung upang hadlangan ito. Tinawagan niya ang mga investor upang ipagpaliban at sinabi kay Kang-woo na kung hindi siya makakahanap ng ibang artista pagkatapos ng 4 na araw, maaari na niyang piliin si Jung-eun. Sa panahong iyon, palagi niyang sinusubaybayan ang schedule ni Myung-ja sa ospital. Pagkatapos magpa-examine ito, tahimik na sinundan ni Yoo-kyung ang ginang sa buong daan nang hindi niya napapansin. Hanggang sa makita niya ang kanyang refleksyon sa salamin, nagulat si Myung-ja dahil alam niyang sinusubaybayan siya. Kaya nagmadali siyang tumakas upang putulin ang paghabol ni Yoo-kyung. Pagdaan niya sa parke, narinig niyang tinawag siya ng kanyang apo. Nagmamadaling tumakbo si Myung-ja, binuhat ang bata at pinagsabihan itong huwag gumawa ng ingay, isa ka nagmadaling humanap ng matataguan. Pagkapasok pa lamang niya sa isang sulok sa likod ng tarangkahan, ay sumunod na rin si Yoo-kyung. Ngunit hindi niya nakita ang dalawa kaya nagpunta siya sa ibang direksyon. Kahit na umalis na si Yoo-kyung, hindi pa rin siya panatag kaya tumakbo pa rin siya pauwi. Sa kanyang bahagi, matapos niyang mawala ang kanyang ina, labis siyang nadismaya. Hindi niya alam kung sino ang kakausapin kaya tinawagan niya si Jung-eun. Ang kinin mula pag-uwi sa bansa, sinubaybayan ni Yoo-kyung ang schedule ng doktor ng kanyang ina at ngayon nakikita siyang masaya at malusog. Sa kanyang puso, siya ay naguguluhan, hindi alam kung dapat ba siyang matuwa o malungkot. May isang bagay na itinago ni Yoo-kyung kay Jung-eun hanggang ngayon tungkol sa ama ng bata. Hindi siya isang may asawa tulad ng sinabi niya. Si Jung-eun ay nagulat nang marinig ito. Nais niyang malaman kung sino siya, ngunit ayaw sabihin ni Yoo-kyung. Ganoon siya nanatili doon buong gabi, hanggang sa maagang umaga nang pumasok si Jung-eun sa banyo. Nagsimulang mausisa si Yoo-kyung, binuksan ang telepono niya at natuklasan ang maraming larawan ng pamilya sa loob. Ang lahat ng iyon ay mga larawan ng kanyang anak na babae at ng kanyang ina, kaya napagtanto ni Yoo-kyung na palagi siyang niloloko ni Jung-eun. Malinaw na palagi siyang nakatira sa kanila, ngunit sinabi niya na hindi niya alam. Sa sandaling iyon, lumabas si Jung-eun mula sa banyo, kaya nagulat si Yoo-kyung. Nagdahilan siya na may nakita siyang mensahe, kaya gusto niya itong ibigay sa kanya. Sa kaloob-looban, labis na nag-aalala si Jung-eun na mabubunyag ang sikreto, ngunit sinubukan pa ring maging kalmado at naghanap ng dahilan para umalis. Hindi niya naisip na siya ay sinusubaybayan. Sinundan ni Yoo-kyung si Jung-eun hanggang sa kanyang bahay, at nalaman ang lugar kung saan siya nakatira. Ang araw na makikita niya muli ang kanyang anak na babae ay hindi na malayo. Sinamantala ni Jung-eun ang pagkakataon na bumili ng isa pang telepono at naglagay ng password upang walang sinuman ang makagagalaw nito. Tinulungan din siya ni Yeongjo na ilipat ang mga larawan at kontak doon. Dahil mayroon siyang bagong telepono, gusto niyang magkaroon sila ng larawan bilang alaala. Kaya niyaya niya si Jung-eun na magpakuha ng larawan at nang hindi siya nakatingin, hinalikan niya ang pisngi ni Jung-eun kaya namula ito sa hiya. Dahil mayroon ng konting pangalan si Jung-eun, si Miryun ang naging manager niya. Dagdag pa, kailangan nilang iwasan ang pagbanggit ng mga sensitibong salita tungkol kay MFD. Si Jung-eun ay isa ring ina, kaya tuwing nakikita niya ang mga bata, naaalala niya ang sarili niyang anak. Bigla, may isang bata ang lumapit at tinawag si Yoo-kyung. Iyon ang sarili niyang anak na babae. Masaya itong humiti kay Yoo-kyung at natandaan pa nitong nagkita na sila sa airport. Sinundan niya si Han-byul pa uwi at nang makita niyang maayos ang buhay ng bata at ng kanyang ina, napaiyak si Yoo-kyung sa tuwa. Siguro, sapat na sa kanya ang malaman iyon. Sa kabilang banda, sa set, si Seo-jin ay lubhang naiinggit dahil nalaman niyang napapansin si Jung-eun ng media kamakailan. Sadya niyang sinuot ang eksaktong kaparehong damit at pinilit siyang magpalit ng iba. Samantalang si Jung-eun ay walang sariling stylist kaya nahihirapan siya sa kanyang kasuotan. Nagmadali siyang nagpalit ng damit at tumakbo ulit para mag-shoot kaya nahuli siya at patuloy na pinupuna ni Seo-jin. Sa panahon ng pag-shoot, sinadya niyang gamitin ang script para sampalin ng malakas si Jung-eun. Kahit masakit, palagi siyang nagtitiis, ngunit hindi pa rin sapat iyon para masiyahan si Seo-jin. At ginamit iyon ni Yoo-kyung para pilitin siyang tanggapin ang bida sa kanyang pelikula. Sa harap ni Seo-jin, patuloy na pinuri ni Yoo-kyung ang pagganap ni Jung-eun at ipinakita sa kanya ang audition video. Iyon ang nagpagising sa inggit ni Seo-jin. Habang nag-interview ang mga mamamahayag, ipinahayag niyang tatanggapin niya ang bida sa pelikula para mabilis itong mailathala sa pahayagan.
Kaya kahit natulungan si Jung Eun ni Kang-woo, hindi niya kayang baliktarin ang sitwasyon. Kahit na si Yeok-kyung ang may kagagawa nito, hindi ito dahil sa personal na galit kundi dahil lang sa negosyo. Sinabi ni Yeok-kyung kay Jung Eun na malaki ang ininvest niya sa pelikula, kaya hindi niya ito maibibigay sa isang bagong sikat na artista tulad niya. Nalaman agad ni Kang-woo ang balita at lumabas para aliwin si Jung Eun. Hindi madaling nakuha ni Seo-jin ang papel na iyon. Dahil mas gusto ng mga investor ang pagganap ni Jung Eun, ang tanging kulang niya ay ang katanyagan. Dahil kinikilala ni Kang-woo ang kanyang talento, hindi na nalulungkot si Jung Eun. Si Yeok-kyung naman sa kabilang banda, sinamantala ang pagkakataong makipagkita sa vice-presidente ng Haeju. Binitag niya ito upang ibunyag ang sikreto na nilustay ni Direktor Oh ang pondo ng publiko at ibinulsa ito at ni-record niya ang lahat. Samantala, ang order ng Haeju na inilagay kay Yeongjo ay naibalik. Sinabi nilang mahina ang kalidad kaya hindi nila bibilhin. Bago nito, dahil sa maikling oras ng paghahatid, gumastos ng malaki ang kumpanya at naglabas ng mga tauhan. Kaya ang pagkansela nito ay nagdulot ng matinding pagkalugi kay Yeongjo. Mula sa simula, ito ay isang bitag na binalak ni Yeongjun upang sirain ang kanyang nakababatang kapatid. Dahil sa inggit na palaging sinusuportahan si Yeongjo ng kanilang lolo at gusto ring ibigay sa kanya ang buong korporasyon, gumawa si Yeongjun ng mababang paraan. Ngunit hindi pa rin ito napanghinaan ng loob si Yeongjo. Nabigo lang siya nang malaman niyang ang taong palagi niyang iginagalang ay naging kahiyahiya pala. Sa sandaling ito, nalaman na rin ng buong pamilya na niloko si Yeongjo ng kanyang kuya. Nakaramdam sila ng awa para sa kanya, ngunit hindi nila alam kung paano tutulungan. Mabilis na nakaabot ang balita sa ina. Agad niyang tinipon ang lahat ng pera at kusa siyang pumunta sa bahay ni Ginang Lee. Humiling sa kanya na ibigay ito kay Yeongjo para sa kanya, ngunit hindi niya dapat ipaalam sa kanya. Pagsapit ng gabi, umuwi si Yeongjo na pagod ngunit sinalubong siya ng buong pamilya ng isang masarap na hapunan. Iyon ay isang malaking pampatibay loob para sa kanya. Tinawag siya ni Ginang Effie sa silid at ibinigay kay Yeongjo ang sobre. Sinabi sa kanya na pera ito ng kanyang ina dahil naisip niya na kung sasabihin niya, si Yeongjo ay labis na maaaliw. Ang mga papeles para sa mga tindahan ng tiyuhin ay nailipat na rin sa kanyang pangalan. Lahat ay sumusuporta kay Yeongjo kaya hindi siya dapat sumuko. Alam din ni Jung Eun na sa oras na ito, siya ang dapat na magbigay ng suporta sa kanya. Nang gabing iyon, lumabas silang dalawa sa Han River para tanawin ang tanawin. Naglakas loob si Jung Eun na halikan si Yeongjo sa labi upang ipahayag ang kanyang damdamin. Umaasa siya na makakabuti ito sa kanyang pakiramdam. Pagkatapos, nagulat ang isang subordinate na ang mga tao mula sa G Entertainment ay gustong bilhin ang tela sa kalahating presyo. Ngunit tumanggi si Yeongjo na ibenta ito sa mas mababang presyo sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga kasosyo. At siya mismo ang naglabas ng pera upang bayaran sila. Sa kabilang banda, ang designer na nakikipagtulungan sa G Entertainment. Nang makatanggap ng balita na hindi gagawin ang kanyang disenyo dahil walang tela, labis siyang nagalit. At sa sandaling iyon, pinuntahan siya ni Yeongjo upang makipag-ayos. Kasabay nito, narinig ni Ginang AC ang kanyang apo na nagkwento tungkol sa babaeng nakilala nito sa parke malapit sa kanilang bahay. Tila may kutob siyang mabilis na nakilala na walang iba ang babae kundi si Yeok-kyung. Kung patuloy siyang mananahimik at magtatago, hindi rin ito magandang paraan. Kaya nagpasya siyang makipagkita kay Yeok-kyung. Gusto niyang paalalahanan si Yeok-kyung na huwag guluhin ang kanyang apo. Ang isang inang minsang nang iwan sa bata ay walang karapatan. Pagkatapos sabihin iyon, umalis siya upang hindi niya makita kung gaano siya naanti. Talagang nagpilit siyang itago ang kanyang emosyon sa harap ni Yeok-kyung. Ngunit dahil sa mga salitang iyon, napagtanto niya na alam ni Ginang SA na matagal na siyang tunay na anak. Sino pa ba ang magsasabi ng sikretong ito bukod kay Jung Eun? Agad siyang tumawag kay Jung Eun at nag-schedule na magkita sa bahay nito. Nang nagmamadaling umuwi si Jung Eun, naghihintay na si Yeok-kyung sa harap ng gate. Sinabi niyang hindi ito ang unang pagkakataon na pumunta siya rito, kundi ito na ang pangatlo. Nakita na rin niya si Han Byul. Hindi pa man nakakabawi si Jung Eun sa pagkagulat ay umuwi na ang bata galing sa paaralan. Niyakap ni Jung Eun ang bata sa harap ni Yeok-kyung at sinabing ito ang kanyang anak. Upang mapagtanto nito ang katotohanan na hindi na siya karapat-dapat maging ina ng bata. Hindi rin siya nag-atubiling bigyan ng babala si Yeok-kyung na huwag nang guguluhin ang kanilang pamilya. Walang puwang para sa kanya rito. Ang pagsira sa karera ng kanyang ina at pag-iwan sa kanyang bagong silang na anak ay hindi na karapat-dapat pang makita sila muli. Matapos takutin ni Jung Eun si Yeok-kyung, hindi na ito nakapagpigil sa sarili at aksidenteng nabangga ang kotse sa harap niya. Sa kasamaang palad, mga miyembro sila hanggang kaya gusto nilang palakihin ang issue. Kaagad nilang ginulo si Yeok-kyung kaya natakot siya. Sa sandaling iyon, dumaan si Yeongjo. Nakita niyang ginugulo nila si Yeok-kyung kaya lumapit siya upang tulungan siyang ayusin ang sitwasyon. Pagkatapos, inihatid niya si Yeok-kyung ngunit palagi niyang tinatanggihan ang lahat ng tulong mula kay Yeongjo. Naghiwalay na sila kaya ayaw niyang makialam pa siya. Upang hindi magkamali ng akala si Yeok-kyung, sinabi pa ni Yeongjo na matagal na siyang may kasintahan. Bukod pa rito, balak niyang ihatid si Jung Eun sa bahay upang ipakilala sa pamilya at sinabi niya ito sa kanya para makapaghanda siya. Kinabukasan ang huling araw ng shooting
opening ng pelikula, ngunit habang inaayusan ni Miryun si Jung-eun, aksidente niyang nasabi na mayroon siyang 6 na taong gulang na anak at hindi sinasadyang narinig ito ng assistant ni Seojin. Mabilis siyang tumakbo para sabihin kay Seojin na ang kalaban na palagi niyang kinamumuhian ay may anak na pala kahit hindi pa kasal. Tiyak na magiging mainit na balita ito sa media, kaya sa harap ng lahat, hayagang inakusahan ni Seojin si Jung-eun na may anak na. Kahit hindi pa siya kasal kaya nagulat ang lahat, agad na sinabi ni Han-so kay Kang-woo nang malaman niya ito. Nandoon din si Yoo-kyung kaya narinig niya rin. Ngayon, nag-aalala silang lahat na matatapos ang karera ni Jung-eun dito. Nang magkaroon lang siya ng kaunting pagkakataong sumikat, bago magsimula ang press conference, pinuntahan ni Yoo-kyung si Jung-eun. Dahil nagtataka siya kung maglakas loob ba si Jung-eun na harapin ang katotohanan, dahil maging siya ay hindi naglakas loob na aminin na siya ang ina ng bata. Ngunit hindi inaasahan, si Jung-eun ay napakatatag sa harap ng mga reporter. Inamin niya na nagkaroon siya ng anak kahit hindi pa kasal. Lahat sila ay nagtanong sa kanya kung bakit niya ito itinago ng matagal. Sumagot si Jung-eun na ginawa niya ang lahat dahil sa kanyang anak. Ako ay isang maliit na supporting actress lamang, ngunit sa mata ng aking anak, ang kanyang ina ay isang bituin. Ang dahilan kung bakit hindi ako nagpahayag ay dahil gusto kong protektahan siya. Maaari ninyo akong itrato sa anumang paraan, ngunit huwag ninyo sanang saktan ang aking anak. Ang katapangan ng isang ina tulad ni Jung-eun ay nagpaantig sa lahat ng naroroon, maging si Yoo-kyung ay hindi napigilang mapaluha. Nakaramdam siya ng matinding kahihiyan dahil wala siyang nagawa para sa kanyang anak, samantalang ginawa ni Jung-eun ang lahat para sa bata. Pagkatapos, nailathala pa rin ang artikulo, ngunit tinago ang pangalan ni Jung-eun. Bagamat hindi ito malinaw na sinabi, labis na naapektuhan ang kanyang karera. Alam ni Miryun na kasalanan niya ang lahat kaya labis siyang nababagabag. Ang tanging bagay na ikinagulat niya ay kung bakit laging pinahihirapan ni Yoo-kyung si Jung-eun. Ni sa press conference ay hindi siya nagpakita ng anumang pag-aalinlangan. Hindi sinasadyang narinig ng ina ang lahat sa labas, kaya nagpasya siyang makipagkita kay Yoo-kyung. Sa oras na iyon, kagigising lang niya nang marinig ang doorbell. Labis na nagulat si Yoo-kyung nang makita ang kanyang ina sa labas. Hindi niya alam ang gagawin, dali-dali niyang inayos ang kanyang buhok bago naglakas loob na buksan ang pinto para sa kanya. Ngiti nang ngiti ang kanyang ina nang makita siya at binati si Yoo-kyung, pumasok sa bahay at tumingin sa magulong kusina. Alam niyang matagal na siyang hindi nagluluto at kumakain lang sa labas, kaya nagdala siya ng lugaw na siya mismo ang nagluto para kay Yoo-kyung. Pinaalalahanan niya itong kumain habang mainit pa at tinanong si Yoo-kyung kung mayroon ba siyang gustong sabihin sa kanya. Ngunit wala siyang sinabi, kahit hindi nila sinasabi, pareho nilang naiintindihan na sila ay magkadugo. Hindi mahalaga kung hindi ka nagsasalita, sapat na naalam nating dalawa, huwag ka na ring tumingin pa sa nakaraan, kundi mamuhay ng mabuti. Huwag mo ring hayaang magkasakit ka. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Bagamagi, hindi talaga sila gumamit ng mga salitang ina at anak. Ngunit alam ni Yoo-kyung na pinapayuhan siya ng kanyang ina, kaya hindi niya napigilang mapaluha at tumango. Para naman kay Jung-eun, matapos mabunyag ang katotohanan na mayroon siyang anak, hindi siya binatikos ng mga tao at gusto pa nga nilang tulungan siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mas maraming papel. Si Young-jo naman, pagkatapos makipag-ayos sa designer, nagpasya siyang mag-invest muli at humanap ng makikipagtulungan. Kung magtagumpay, ayos lang, ngunit kung mabigo, magkakaroon si Young-jo ng utang na $5 bilyon at mawawala ng buong kumpanya ang matanda. Gayunpaman, gusto pa rin nilang subukan dahil baka ito na ang pagkakataon na ilabas ang kanilang tatak sa merkado. Kaya mabilis na nagsimulang magtrabaho si Young-jo. Samantala, si Yoo-kyung ay nakatanggap ng imbitasyon na dumalo sa film festival sa Amerika, kaya naghahanda na siyang umalis. Pumunta siya sa opisina upang magpaalam sa lahat bago pumunta sa airport at nakita niya ang mga batang artista na nag-o-audition. Sa tuwing nakikita niya ang inosenteng mga bata, naaalala niya ang kanyang anak na babae. Si Young-jo naman ay naghahanda na ngayong dalhin ang kanyang kasintahan upang ipakilala sa kanyang ina. Ngunit mula kay Han-so at sa kanyang kaibigan, nalaman niya na si Jung-eun ay isang solong ina at dahil mayroon siyang 6 na taong gulang na anak ng walang asawa, labis siyang nagalit kaya tinawag niya ang dalawa na umuwi upang kausapin siya. Bagamat mukhang napakaamo at maganda si Jung-eun, bilang isang ina, ayaw niyang pakasalan ng kanyang anak ang isang babaeng may anak na. Kaya, gusto niyang talikuran ni Jung-eun ang ideyang makasama si Young-jo, ngunit sa sandaling iyon ay dinala ni Han-so o si Han-byul. Alam niyang tututol ang kanyang ina, kaya gusto niyang gamitin ang pagiging kaibig-ibig ng bata upang kumbinsihin siya. Pagkapasok pa lang ni Han-byul sa bahay, lumapit agad siya at niyakap ang kanyang lola na naging dahilan upang hindi matanggihan ng matanda ang ganoong kaibig-ibig na apo. Kaya, hindi nagtagal ay idinaos ang engagement party ni na Jung-eun at Young-jo at iyon din ang araw na bumalik si Yoo-kyung mula sa ibang bansa. Pagkapasok pa lang niya sa kumpanya at walang nakita, nagtaka siya at tinawagan si Kang-woo at nalaman niyang lahat ay nasa engagement party ni Young-jo. Kahit na nabigla si Yoo-kyung, wala siyang balak na pumunta at pigilan ito. Gusto lang niyang magsimulang maglinis ng opisina nang aksidente siyang nakakita ng isang imbitasyon sa lamesa ni Kang-woo. Iyon ay isang sulat kamay na imbitasyon mula kay Han-byul na nag-aanyaya sa kanya na dumalo sa engagement party ng kanyang ina at nang mapagtanto niyang si Jung-eun ang papakasalan ni Young-jo, labis na nabigla si Yoo-kyung. Tiyak na hindi niya hahayaang magkatuluyan ang dalawa, kaya dali-dali siyang tumakbo upang hanapin si Young-jo.
Hindi na mapigilan ni Yeokyung ang kanyang sarili at pinilit siyang itigil ang seremonya. Labis na nagalit si Yeongjo, malinaw na tapos na sila, kaya wala siyang karapatang magsalita. Si Jung-eun, na naghahanap sa kanya upang bigyan ng corsage, ay nakita ang dalawa na nag-aaway. Ngayon alam na niyang si Yeongjo ang ex-boyfriend ni Yeokyung kaya labis siyang nasaktan at napaiyak. Ang bawat salita na kanilang sinasabi ay parang asin na inilagay sa kanyang puso. Natatakot si Yeongjo na marinig ng mga tao ang kanilang pag-aaway doon, kaya agad niyang hinawakan ang kamay ni Yeokyung at hinila siya sa ibang lugar. Nakita ni Kang-woo ang lahat at natuklasan din niya na si Jung-eun ay malungkot na nakaupo sa isang sulok malapit doon. Ayaw niyang saktan pa siya. Kaya tinanong niya si Jung-eun kung gusto ba niyang umalis. Kung gusto niya, tiyak na dadalhin siya ni Kang-woo. Wala na rin siyang pakialam pa kaya sumama na siya sa kanya at umalis doon. Si Yeongjo naman ay ayaw nang makisalamuha pa sa kanyang ex-girlfriend. 6 na taon na ang lumipas, natural na may karapatan ang lahat na hanapin ang sarili nilang kaligayahan. Para kay Yeokyung, maaari siyang mahalin ni Numan maliban kay Jung-eun. Talagang gusto niyang malaman kung kailan pa sila nagkasama. Siya at si Jung-eun ay matagal nang naninirahan sa loob ng 6 na taon kasama si Auntie Bongja at Han Byul. Siguro sa paningin mo, isa lang akong may-ari ng tindahan ng tela, ngunit sa paningin niya, mas dakila ako kaysa kanino paman. Hayaan mo akong makasama siya. Sincere na sinabi ni Yeongjo ang pangungusap na ito. Maging si Yeokyung ay napagtanto na talagang mahal niya si Jung-eun, kaya tinanggap na lang ang pagkatalo. Samantala, narinig ni Jung-eun ang pakiusap ni Kang-woo. Hindi madaling nagkatuluyan ang dalawa, paanong matitinag sila dahil lang sa ex. Higit pa rito, ang pagmamahal ni Yeongjo kay Jung-eun ay nasaksihan ng lahat. Kaya bumalik siya at sumali sa engagement party kasama siya. Sa harap ng lahat ng mga saksi, lahat ay taos pusong nagbigay ng pagbati sa kanila, kaya napaiyak si Jung-eun. Ngunit hindi ito dahil sa kaligayahan kundi dahil nalaman niyang si Han Byul ay tunay na anak ni Yeongjo. Pagkatapos ng seremonya, pumunta siya sa bahay ni Yeokyung at sinampal ito dahil naglakas loob siyang itago ang katotohanan sa loob ng ilang taon. Malinaw na alam niyang kapag sinabi niya, tiyak na palalakihin ni Yeongjo ang bata. Ngunit nag-asikaso siya ng mga papeles upang gawing adopted child ang bata na malayo sa kanyang tunay na ama. Para naman kay Yeokyung, ang kanyang ama at lolo ang dahilan kung bakit siya naging batang walang ina. Ngayon, naghihiganti lang si Yeokyung, ano ang mali doon. Bukod pa rito, kahit anong kasalanan ang nagawa niya. Naniniwala si Yeokyung na patatawarin siya ni Yeongjo dahil siya ang ina ng bata. Sinabihan niya si Jung-eun na tingnan ang vase sa lamesa. Iyon ang vase na ginamit ng kanyang ina sa pagluluto ng lugaw na dinala niya. Walang makakatumba sa ugnayan ng dugo. Siya ang nanay ko, anak ko rin si Han Byul, at wala ka namang kahit ano, Jung-eun. Iyan ay isang halatang katotohanan na kahit gaano pa kadami ang isakripisyo ni Jung-eun ay hinding-hindi magbabago. Lalo siyang natatakot na balang araw ay agawin ni Yeokyung ang lahat sa kanya, kaya palagi siyang hindi mapakali. Nang magreklamo ang kanyang anak, sinigawan pa ni Jung-eun ang bata, kaya nagulat ang kanyang ina. Ito ang unang beses na nakita niyang nagalit siya sa kanyang anak ng ganoon. Kaya nahulaan niyang may nangyari na nagbigay ng pressure kay Jung-eun. Sa silid, tinanong siya ng kanyang ina, ngunit tumanggi pa rin si Jung-eun na sabihin ito at pumilit na itago. Nagtanong pa siya pabalik sa kanyang ina kung sino ang pipiliin niya sa pagitan niya at ni Yeokyung. Paano makakasagot ang ina dahil pareho silang mahalaga sa kanya? Labis na nabigo si Jung-eun nang hindi niya nakuha ang sagot na gusto niya. Sa set, wala na siyang ganang magtrabaho. Sa sandaling iyon, masayang tumakbo papalapit sina Han-soo at Miryun. Ipinahayag nilang tumanggi si Seojin na tanggapin ang advertisement para sa brand ni Yeongjo, kaya si Jung-eun ang napili. Para sa lalaking mahal niya, palagi siyang nagsisikap na magpakita ng mahusay sa photoshoot. Sa kabilang banda, dinala ng ina ang mga larawan mula sa engagement party upang ipakita sa kanyang hipag. Pinuri niya ito ng husto, ngunit ang ina ni Yeongjo ay nakaramdam lamang na malungkot ang mukha ng nobya. Bukod pa rito, wala nang ibang kaibigan ng nobya ang dumalo bukod kay Miryun. Si Yeokyung naman ay pumirma na ng kontrata ng pakikipagtulungan kay Direktor O. Dahil sa hindi pagkakaunawaan habang nagtatrabaho kay Kang-woo, pagkaalis ng direktor, kinuha ni Yeokyung ang recorder at tinakot ang vice presidente. Dapat niyang ibigay ang lihim na dokumento na hawak niya, kung hindi, isasapubliko niya ang recording. Samantala, ang fashion brand na ilalabas sana ni Yeongjo sa merkado, biglang nakatanggap ng reklamo sa copyright ng disenyo mula sa Haiju Group. Malinaw na sinisiraan siya ng presidente, kaya hindi na siya makakapagtiis pa. Direktang pinuntahan niya ang kanyang kuya upang magtanong, ngunit wala siyang gaanong kapangyarihan tulad ni Yeongjun. At pinilit pa siyang kanselahin ang brand name at ibenta ito sa kanilang kumpanya sa murang halaga para lang makatakas sa pagkalugi. Halos gumuho si Yeongjo nang itulak siya sa bingit ng sarili niyang kuya. Walang makakontak sa kanya, kaya nag-alala si Jung-eun at naghanap sa lahat ng dako. Narinig din ni Yeokyung ang tungkol dito mula sa direktor. Palagi siyang nagtataka kung bakit kailangang kalabanin ng presidente ang kanyang nakababatang kapatid. Sinabi niya na palaging kinamumuhian ni Yeongjun si Yeongjo dahil kinuha nito ang kanyang ama. Mas lalo siyang nagalit nang malaman niyang ibinigay ng kanilang lolo ang tindahan sa kanya. Ngunit pagkatapos
nagpakasal sa ina ni Yeongjo, tinalikuran na niya ang lahat at wala na siyang kinalaman pa sa kanyang ama. Noong ipinanganak si Yeokyung, namatay na rin ang matanda, kaya hindi talaga siya ang kumuha sa kanya mula kay Ginang Mungja. Nang marinig ito, nagsimulang magtaka si Yeokyung, nagtataka kung sino talaga ang nagpahirap sa kanya. Kaya direkta siyang nagtanong sa kanyang ina at nalaman niyang si Direktor O mismo ang gumawa nito. Lumalabas na nagsinungaling siya para isisi ang presidente at ang ama ni Yeongjo. Ngayon ay malinaw na ang lahat, labis na nagsisisi si Yeokyung dahil sa pag-iwan sa kanyang anak. Kung hindi dahil sa isang sandali ng kapusukan, baka ngayon ay mayroon na silang masayang pamilya ni Yeongjo. Ngunit ngayon ay tila huli na dahil napakasaya niya sa piling ni Jung-eun. Siya ang taong naglakbay ng malayo para hanapin siya at nagbigay kay Yeongjo ng pinakamalaking aliw. Pagkabalik nilang dalawa, biglang tinawagan ni Yeokyung si Yeongjo. Mula sa telepono, narinig niya ang matinding iyak nito, kaya nag-alala siya. Agad niyang tinanong ang lokasyon ni Yeokyung at nagmaneho papunta doon para tingnan kung ano ang nangyayari. Pagkarating niya, nasaksihan niya ang eksena ni Yeokyung na nakaupo sa sahig at patuloy na umiiyak na labis na nagpalito kay Yeongjo. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari sa kanya. Sinabi ni Yeokyung na nasira ang kotse at hindi gumagana. At siya ay nag-iisa sa madilim na lugar na ito, kaya labis siyang natatakot. Dahil doon, inihatid ni Yeongjo si Yeokyung pauwi, ngunit ayaw niyang paalisin siya at patuloy lang siyang umiiyak. Patuloy siyang humihingi ng tawad kaya nagtaka si Yeongjo kung ano ang nagawa ni Yeokyung at ngayon ay mukha siyang miserable ngunit wala siyang lakas ng loob na sabihin ito. Pagkaalis ni Yeongjo, nakasalubong niya si Kang-woo, huli na ng gabi at nakita pa rin niyang pumunta siya sa bahay ng kanyang ex. Nainis si Kang-woo para kay Jung-eun kaya sinuntok niya ito at sinabi rin sa kanya na nakita ni Jung-eun si Yeongjo nakasama si Yeokyung noong araw na iyon kaya napilitan siyang tumakas mula sa engagement party. Ngayon lang nalaman ni Yeongjo ang tungkol dito. Nakaramdam siya ng pagsisisi dahil hindi niya napansin ang nararamdaman ni Jung-eun kamakailan. Pagka-uwi niya ay ipinaliwanag niya agad ang lahat sa kanya. At naglakas loob siyang tiyakin na wala silang relasyon ng kanyang ex-girlfriend. Kasabay nito, nakahanap si Yeongjo ng ebidensya na nagpapatunay na ang mga disenyo ay ginamit sa Paris bago pa man irehistro ni Yeongjun ang copyright. Kaya hindi na niya sila maaaring kasuhan pa. Kung hindi pa rin titigil si Yeongjun, isusumbong niya ito sa Board of Directors. Kung malalaman nila na gumasto si Yeongjun ng malaking mapagkukunan para lang sirain ang isang maliit na kumpanya, tiyak na mahihirapan siyang panatilihin ang kanyang posisyon bilang presidente sa harap ng banta ni Yeongjo. Napilitan siyang sumuko. Sa huli, inilabas ang produkto ni Yeongjo sa merkado at nagustuhan ng mga customer. Ang dami ng order ay tumaas kaya kailangang mag-overtime ang mga manggagawa. Ngunit lahat sila ay labis na nasasabi dahil kinikilala ang kanilang produkto. Natural, labis na natuwa ang chairman ng Paris at pinuri si Yeongjo ng walang humpay habang humingi naman ng tulong si Yeongjo sa kanya upang bilhin ang mga share na hawak ni Yeongjun. Samantala, pinuntahan ni Jung-eun ang kanyang biyenan upang patibayin ang kanilang relasyon at nag-usap silang dalawa na magkita sa coffee shop sa kabilang kalye. Nauna si Jung-eun doon upang hintayin siya nang hindi sinasadyang makita niya si Yeokyung. Sinabi nito na hindi na niya kinamumuhian si Yeongjo tulad ng dati, kaya kukunin niya itong muli na nagpatakot kay Jung-eun. Ngunit sigurado siyang hindi maglalakas loob si Yeokyung na sabihin kay Yeongjo ang katotohanan na si Han-byul ay ang tunay niyang anak. Dahil kung malalaman niya, paano niya mapapatawad ang babaeng nang iwan sa kanyang anak, nag-aaway sila nang makita nila ang tiyahin na papalapit. Dali-daling umalis si Yeokyung ngunit napansin niya ang singsing sa kamay niya, kaya nagulat siya na nakuha ang atensyon ng tiyahin. Pagkatapos na nangyari kanina, labis na nag-aalala si Jung-eun nang makita niya si Yeongjo, tinanong niya kung may balak ba siyang bumalik sa kanyang ex-girlfriend. Agad namang hinalikan ni Yeongjo si Jung-eun upang patunayan na ang pag-ibig niya para sa kanya ay hinding-hindi magbabago. Bukod pa rito, nakipagkita na si Seojin kay Kang-woo upang tanggihan ang papel sa pelikula. Ramdam niyang hindi bagay sa kanya ang pagganap bilang isang biyuda, kaya ibinigay niya ito kay Jung-eun. Nagpanggap pa silang nag-aaway at nagtapon ng mga bagay sa buong opisina. Upang maniwala si Yeokyung na talagang nag-aaway silang dalawa ng matindi at tanggapin si Jung-eun bilang bida, inirekomenda rin ni matandang direktor Oh iyon sa kanya dahil si Jung-eun ay may malaking fan base ngayon. Bukod pa rito, siya rin ang nobya ni Yeongjo, ang susunod na magiging may-ari ng Haeju Group. Mula sa pagkatalo niya kay Yeongjun, sigurado ang direktor na hindi na magtatagal ang araw na ito at ipapaimbestiga rin niya ang insidente sa kandila na naging dahilan ng pagkawala niya ng aktres na si Yoon Myung-ja. Natakot si Yeokyung na mabunyag ang lahat kaya inutusan niya ang vice-presidente na dali-daling ibigay sa kanya ang dokumento tungkol sa pagnanakaw ng matandang iyon. Pagkatapos ay nagtungo siya sa parke upang tahimik na tingnan ang kanyang anak. Kung hindi siya naniwala sa kasinungalingan, sana ngayon ay kasama niya na ang kanyang anak. Nang makita ni Han-byul si Yeokyung, masaya siyang tumakbo papalapit upang bumati ng magalang at inanyayahan siyang pumunta sa kanilang bahay. Nakilala rin ang tiyahin na sumundo sa kanyang pamangkin si Yeokyung kaya hinila nila siyang pauwi kasama ang bata. Pagkapasok pa lang nila sa silid, dinala agad ni Han-byul ang kanyang mga laruan at album upang ipakita kay Yeokyung. Ang loob ay puno ng mga larawan ng bata simula nang ipanganak siya, kaya naiyak siya sa labis na emosyon.
Ang buong proseso ng paglaki ng kanyang anak ay hindi pa niya nasasaksihan at ngayon ay makikita lang niya ito sa pamamagitan ng mga larawang ito kaya labis siyang nasasaktan. Ipinakita rin ni Han Byul ang mga larawan ng pamilya kay Yeokyung. Nang makita niya si Jung Eun doon ay labis siyang nainggit at lalong nagsisi na tinalikuran niya ang lahat at nagtago sa ibang bansa noon. Sa labas, kakabalik lang ni Jung Eun at ng kanyang ina, nagulat sila nang marinig na nandyan si Yeokyung. Nagmamadali siyang pumasok sa silid at nagdahilan upang paalisin ang kanyang anak at galit na itinaboy si Yeokyung. Ngunit tinanong siya nito pabalik kung anong karapatan niya dahil hindi naman ito ang kanyang bahay. Natigilan si Jung Eun nang marinig ang tanong na iyon at hindi alam ang sasabihin pa. Dahil ang lahat ng ito ay pawang katotohanan. Upang mabawi ang mga bagay na dating sa kanya, isiniwalat ni Yeokyung kay inay na si Yeongjo ang tunay na ama ni Han Byul. Siya ang lalaki ni Yeokyung at hindi kay Jung Eun, ngunit dahil sa isang pagkakamali ay itinakwil niya sila. Nang malaman ito ng ina, siya ay natigilan at hindi makapagsalita. Siya ang taong nasa gitna kaya labis siyang nagdusa at hindi alam kung paano mapanatili ang dalawang panig. Si Yeongjo, pag uwi sa bahay, ay tinanong ng ina kung sino ang may-ari ng singsing. Naghinala si ina na si Yeokyung ito dahil napansin niya na ang relasyon ng tatlo ay napakaiba. Sinabi rin niya na tinanong siya ni Yeokyung noon kung sino ang nagnakaw ng anak na babae ni Moonja. Naramdaman niya na medyo kakaiba ito. Kaya, nakipagkita siya sa taong nag-imbestiga sa video noon at ipinakita sa kanya ang orihinal na footage. Malinaw na isa lamang itong rehearsal na nagpapatunay na si Jung Eun ay hindi biological na anak ni Myungja. Ang bagay na ito ay labis para sa kanyang imahinasyon. Gusto lang niyang makita si Yeokyung kaagad upang magtanong ng malinaw. Nang matanggap niya ang tawag mula kay Yeongjo, nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Hindi niya alam kung paano siya haharapin. Ngayon, kahit nasubukan niyang itago ito, wala itong silbi. Si Yeokyung ang nakakaalam nito higit kaninuman, kaya tapat niyang inamin kay Yeongjo. Ako ang nag-upload ng video na iyon online at ako rin ang tunay na anak ni Moonja. Ang bagay na pinagtataka niya ay kung bakit tinulungan ni Jung Eun si Yeokyung na magtago. Sinabi niya na nagmakaawa siya kay Jung Eun at dahil sa kanyang kabaitan, syempre, lulambot ang puso nito. Nang malaman na si Yeokyung ang nagplano ng lahat, galit na galit si Yeongjo. Hindi na niya gustong makita pa ang masamang babaeng ito, kaya umalis siya. Ngunit ang mga hakbang ni Yeongjo ay hindi makatayo ng matatag dahil sinisisi niya ang sarili na noong araw ay masama ang pakikitungo niya kay Jung Eun. Si Yeokyung ngayon ay nagsisisi din ng higit sa sinuman dahil hindi niya matiis ang pagpapahirap. Kaya hinabol niya si Yeongjo at binigyan pa siya ng isa pang sikreto. Sa araw na binalik ko sa iyo ang singsing, buntis na ako, ngunit iniwan ko ang bata. Si Han Byul ang tunay mong anak, paano niya masabing iyon ang totoo? Sa mga dokumento sa ospital, malinaw na nakasulat na si Jung Eun ang ina ng bata dahil isinulat ko ang pangalan niya doon. Sa puntong ito, hindi na nakapag-isip si Yeongjo. Napakalaking gulat nito para sa kanya. Ngayon, kahit na humingi ng tawad si Yeokyung, wala nang silbi, iniwan niya ito at tumakbo sa kalsada. Hindi alintana ang maraming sasakyan na dumadaan. Maaga nang alam ni Jung Eun na pupunta siya para makita si Yeokyung ngayon, ngunit wala siyang gagawin. Sumunod lamang siyang humiga sa bahay naghihintay na bumalik si Yeongjo, ngunit ang ina ay hindi mapakali. Kahit huli na, sumakay pa rin siya ng taxi para makita ang kanyang anak na babae kung maayos ba ang kalagayan. Si Yeokyung ngayon ay wala na ring malay. Pagkakita pa lang niya kay ina, umiyak na siya at inamin ang lahat ng kanyang pagkakamali sa kanya. Alam niya na siya ay nagkamali, ngunit umaasa pa rin siya na makakuha ng kapatawaran, lalo na mula sa kanyang anak na babae. Hawak pa rin ni Yeokyung ang card na ipinadala ni Han Byul kay Kang-woo. Ipinakikita nito na talagang gusto niyang makuha ang bata pabalik na nagpasakit sa puso ni ina na yakapin si Yeokyung. Si Yeongjo naman ay hindi umuwi buong gabi. Nang maghahanda na si Jung Eun na pumasok sa trabaho, nakita niya na nakaupo siya sa harap ng gate, ngunit hindi pumasok. Pagkatapos ng lahat, alam ng dalawa kung ano ang pinagdaanan ng isa't iisa. Ngunit hindi sila nagtanong ng kahit ano at nagkunwari na walang nangyari. Pagpasok pa lang ni Yeongjo sa bakuran, tinawag na siya ni Myungja para kausapin. Alam niya ang magkasalungat na damdamin sa puso ni Yeongjo sa sandaling ito. Ngunit mayroon ding sariling paghihirap si Yeokyung. Umaasa siya na mapatawad siya ni Yeongjo, ngunit tumanggi siyang tanggapin ito. Hindi na niya gustong makita pa ang babaeng tulad niya sa buong buhay niya. Nalaman din ni Kang-woo ang katotohanan na ito. Mas lalo siyang nagulat na si Jung Eun ay nagtiis ng labis, kaya mas gusto niyang bumawi si Yeongjo ng higit pa. Kaya isiniwalat niya kay Yeongjo na si Jung Eun ay matagal nang handang umalis siya sa kanya isang araw. At si Yeokyung mismo ang nagbigay kay Jung Eun ng ganoong pag-iisip. Kahit matagal na silang tapos, palaging sinasabi ni Yeokyung kay Jung Eun kung paano siya minahal ni Yeongjo noon. Pinunit pa niya ang tiket sa eroplano at sumuko sa pagpunta sa ibang bansa dahil gusto niyang makasama siya. Ngunit sa mata ni Jung Eun, si Yeokyung ang pinakakaawa-awa sa sandaling ito. Kung mananatili pa siya at makinig, mag-aaway lang sila kaya umalis siya muna. Sa sandaling ito, tinawag ng tiyahin si Yeokyung sa bahay upang tanungin siya kung ano ang dahilan kung bakit labis na nalungkot si Yeongjo. Dahil hindi pa niya nakita ang kanyang anak
na naghihirap at nagpapahirap sa sarili ng ganoon. Kaya ang dahilan ay tiyak na napakatindi. Si Yeokyung naman ay laging umiiwas at hindi nangangahas na tumingin ng diretsyo. Mas lalo siyang pinaghihinalaan at unti-unting nahulaan ang tunay niyang pagkatao, pati na rin ang tungkol sa panganganak ni Yeokyung kay Hanbyul. Kung ganoon, siya ang umabandona kay Yeongjo at sa kanyang apo. Hindi na makatiis ang ina kaya sinunggaban niya si Yeokyung at pinagsasampal. Ngunit hindi siya sumagot at hinayaan lang niya kung ano ang gustong gawin ng ina. Sa panahong ito, marami ng hawak na shares si Yeongjo sa G Entertainment habang ang kanyang kuya ay malapit nang matanggal sa pwesto. Dahil dito, gusto ni Direktor Oh na hilahin siya sa kanyang panig. Kasabay nito, umaasa siyang makakausap ni Yeongjo si Jung-eun para pumirma siya ng kontrata sa kanyang kumpanya. Gayunpaman, ayaw ni Yeongjo na makipagkumpetensya para sa posisyon sa kanyang kuya. Pumayag siyang isuko ang mga shares upang mabawi ni Yeongjun ang posisyon. Hangga't pinapayagan siyang pamahalaan ang bahagi ng pelikula ng korporasyon. Samantala, lihim na nakipagkita si Yeokyung sa Vice President para makuha ang lahat ng dokumento na may kaugnayan sa kaso ng embezzlement ng ama ni Kang-woo. Pagdating niya sa opisina, narinig niya na nandoon din si Yeongjo kaya gusto niyang humingi ng tawad sa kanya. Umaasa lang siyang makakakuha ng kapatawaran, ngunit hindi ito tinanggap ni Yeongjo. Galit pa siyang nagbabala kay Yeokyung na huwag lalapit kay Hanbyul. Dahil mula nang isulat niya ang pangalan ng ibang tao sa birth certificate, wala na siyang karapatan na maging ina ng bata. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan, mas lalo pang pinahahalagahan ni Yeongjo si Jung-eun. Ang pag-ibig niya para sa kanya ay mas higit pa sa ibinigay niya kay Yeokyung. At hindi rin niya nakalimutang ipakilala ang kanyang tunay na ina sa kanya upang formal na maipakilala si Yeongjo sa kanya. Palagi silang nasa loob ng silid buong gabi at alam din ni Myungja na hindi niya sila dapat abalahin. Ngayon, ang lahat ay tila nasa katapusan na. Nais lang niya na si Yeokyung ay maging masunurin, huwag masyadong pahirapan ang sarili at hayaan na si Yeongjo. Dahil kahit ano paman, hindi na mababago ang katotohanan na siya ang ina ni Hanbyul. Sa sandaling ito, bago tumakas, sinabi ng Vice Presidente kay Kang-woo na hawak ni Yeokyung ang ebidensya ng krimen ng kanyang ama. Kung hindi niya ito mapipigilan bago magsimula ang pulong ng lupon ng mga direktor, tiyak na hindi na ito maisasalba. Bagamat palaging may alitan sina Kang-woo at ang kanyang ama, sa huli ay mag-ama pa rin sila. Kaya, nagpakumbaba siya at nakiusap kay Yeokyung na maging mahinahon sa kanya. Gayunpaman, hindi niya madaling mapatawad ang matandang lalaking iyon. At, sa pinakamaliit, dapat niyang bawiin ang mga shares na hawak ng direktor dahil sa simula ay sa kanyang ina ito. Nang malaman niyang nabigo siyang kumbinsihin si Yeokyung, humingi na lamang ng tulong si Kang-woo kay Yeongjo dahil siya lamang ang tanging makakapigil sa kanya sa ngayon. Dahil natatakot siyang kapag nalantad ang lahat, mapupunta sa kulungan ang kanyang ama upang mas madaling makialam, formal na isinuko ni Yeongjo ang mga shares sa kanyang kuya. Kasabay nito, siya ay naging direktor ng dibisyon ng pelikula ng korporasyon. Ngayon din ang unang araw ng paggawa ng pelikula ni Jung-eun. Nagsimula ito sa eksena kung saan pumasok siya sa ospital upang manganak sa sandaling makita si Jung-eun na nakahiga sa mesa ng panganganak. Naalala ni Yeokyung kung gaano siya nagdusa at naghirap 6 na taon na ang nakalipas upang maipanganak si Hanbyul. Ang mga mata ng dalawa ay patuloy na nagkatinginan ng hindi umaalis dahil pareho silang may iisang pag-iisip. Nang matapos ang eksena, nagdala si Yeokyung ng lata ng soft drink para kay Jung-eun. Bagamat hindi pa siya naging ina, napakahusay niyang umarte na kahit si Yeokyung ay kinailangan itong aminin. At kahit hanggang ngayon ay hindi pa rin tinitingnan ni Jung-eun si Yeokyung bilang ina ni Hanbyul, ang katotohanan ay hindi magbabago. Gayunpaman, isa siyang ina na gustong makasama ang kanyang anak. At noong araw na iyon, dinala ng tiyahin si Hanbyul sa set ng pelikula upang bisitahin. Ngunit dahil sa isang biglaang pangyayari, ipinasa niya ang bata kay Yeokyung upang alagaan. Kaya, dinala niya si Hanbyul sa kanyang opisina upang maglaro. Nagpakita ang bata ng labis na kagalakan at hiniling kay Yeokyung na tawagan ang kanyang ama. Ngunit nang malaman niyang kasama ni Yeokyung ang kanyang anak, nagalit siya. Akala niya ay pinilit niya ang bata, kaya tinawag niya agad ang kanyang ina. Nang marinig ang balita, dali-dali siyang umalis, ngunit nang makarating siya sa opisina, wala roon ang dalawa. Nagsimula siyang mag-alala, kaya tumakbo siya sa bahay ni Yeokyung at nakita niya na nagluluto ito para sa bata. Ang mag-ina ay mukhang napakalapit kaya hindi nais ni Ginang Lee na paghiwalayin sila. Ngunit dumating din si Yeongjo sa sandaling ito. Ayaw niyang makipag-ugnayan ang kanyang anak sa babaeng ito, kaya pinilit niya si Hanbyul na bumalik kahit na gusto pa nitong makipaglaro kay Yeokyung. Ngunit hindi pinayagan ni Yeongjo at galit na hinila ang anak pabalik, iniwan si Yeokyung na walang magawa at nakatingin sa kanila. Palihim lamang siyang tumitingin sa litrato ng kanyang anak sa telepono at ngumiti ng masaya, ngunit maging iyon ay inagaw ni Jung-eun. Binura pa niya ang lahat ng larawan ni Hanbyul doon upang hindi magkaroon si Yeokyung ng anumang pagkakataon na mapalapit sa bata. Sinubukan ni Yeokyung na agawin ito, ngunit itinulak siya ni Jung-eun at galit na nagbabala. Kung patuloy silang mag-aaway, magiging katulad ni Yeokyung si Hanbyul 16 na taon na ang nakalipas. Sa sarili niyang mga mata ay makikita niya na siya ay isang ampon lamang at itinakwil ng kanyang tunay na ina. Kinabukasan, pagdating pa lang ni Yeokyung sa kumpanya, ay inutusan siya agad ng direktor na makipagkita sa bagong si. Ito ay isang taong kilala rin ni Yeokyung. Nagtataka siya kung sino ito nang siya ay nagulat nang makita si Yeongjo. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at hiniling sa kanya na ibigay ang accounting ledger ni Direktor O. Kung magiging matigas ang ulo ni Yeokyung, ilalabas niya ang video na iyon upang wala
wala na siyang matatakasan. Bagamat naging mahigpit siya kay Yokyung, kabaligtaran naman ang pagtrato niya kay Jung-eun. Ngayon ang araw na formal na pumirma siya ng kontrata at naging artista ng kumpanya ni Yeongjo. Bago pa sila nagdiwang, nakatanggap sila ng balita na kailangang magpa-check up si Han-byul sa ospital. Tinawag din si Yokyung ng ina dahil kailangan ding suriin ng doktor ang mga miyembro ng pamilya. At siya ang tunay na ina ng bata. Pagkatapos kunin ng nurse ang dugo ni Yokyung at Yeongjo, natapos na ang kanilang gawain at magkakaroon ng resulta pagkatapos ng isang linggo. Si Yokyung ay tunay na ina ni Han-byul kaya labis siyang nag-aalala. Umaasa siyang sasabihin sa kanya ni Yeongjo ang resulta kapag nakuha na ito. Ngunit pinagalitan siya nito na wala siyang karapatan kaya napakawalang magawa niya. Tanging si Jung-eun lamang ang naaawa kay Yokyung kaya pumayag siyang sasabihin sa kanya. Pagkatapos, sinundo ni Jung-eun ang kanyang anak na babae at sinabi sa ina na tingnan ang kalagayan ni Yokyung. Marahil ang kailangan niya sa sandaling ito ay ang aliw mula sa kanya. Pagdating pa lang ng ina ay hindi pa siya nakakausap si Yokyung. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo kaya dali-dali siyang tumakbo sa banyo. Nag-aalala rin ang ina kung may sakit ba siya. Ngunit ito ay mga sintomas lamang ng labis na stress. Nangako si Yokyung sa kanyang ina na babawiin niya ang studio ng pelikula na labis namang ikinagulat niya. Kapag dumating ang araw na iyon, ang mga lihim na matagal nang nakatago ay mabubunyag. Sa sandaling ito, nagpunta ang mga reporter sa kumpanya upang magtanong tungkol sa orihinal na video noong taong iyon. Naghinala sila na si Jung-eun ay may kinalaman sa iskandalo ng aktres na si Yoon Myung-ja. Kung talagang sisiyasatin pa, ang pelikulang ginagawa niya ay maaaring i-boycott. Nang malaman ito ng grupo, labis silang natakot dahil malaki ang kanilang puhunan sa pelikula. Ngunit pinakalma ni Kang Woo ang lahat at sinabing hindi kailangang mag-alala ng labis. Kasabay nito, kapag isinapubliko ang lahat, tinanggap ni Yokyung na mawawala ang kanyang karera. Hanggang maaari niyang isama si Direktor O at opisyal na tanggapin ang kanyang ina. Gayunpaman, bago pa mangyari iyon, sinabi na ng Vice Presidente sa matandang lalaking iyon ang lahat. Ang matandang lalaking ito ay syempre, hindi niya hahayaang maging mapayapa si Yokyung. Nakita ng katulong ng chairman ang isang grupo ng mga gangster na papunta kay Direktor O kaya tumakbo siya upang ipaalam sa kanya. Agad na tinawagan ni Yeongjun ang kanyang kuya upang mabilis siyang kumilos. Sa kabilang banda, sinira na nila ang lahat sa opisina upang hanapin ang ledger. Pagdating pa lang ni Yokyung, nataranta siya at hindi pa nakakapag-react nang dakpin siya at tanungin kung nasaan ito. Matigas na tumanggi si Yokyung na ibigay ito kaya gusto siyang dalhin. Sa sandaling ito, dumating si Yeongjo sa tamang oras upang iligtas siya. Sumugod siya upang makipag-away sa mga taong iyon, ngunit dahil napakarami nila, unti-unti siyang natalo. Bago pa lumala ang sitwasyon, sa kabutihang palad, nakilala siya ng isa sa kanila si Yeongjo, kaya tumigil sila at mabilis na umalis sa pinangyarihan. Pagkarinig ng balita, galit na pumasok si Kang Woo sa opisina upang hanapin ang kanyang ama. Wala na siyang masabi patungkol sa mga ginawa ng kanyang ama. Hiniling lang niya sa kanya na huminto at huwag munang galawin si Yokyung. Kaya lamang niya maaayos ang lahat. Kasabay nito, hiniling din ni Yeongjo kay Yokyung na tigilan na ang paghihiganti dahil napakadelikado nito. Ibibigay niya sa kanya ang natitirang shares na hawak niya. Sa isang kahilingan lamang, iyon ay ang hindi na magkita pa. Sa tuwing nakikita niya si Yokyung, labis na sumasakit ang puso niya dahil sa mga ginawa niya sa kanya at sa kanilang anak na babae. Sa araw ng resulta ng pagsusuri, si Han-byul ay may mahinang immune system ngunit walang dapat ipag-alala at maaari siyang gumaling sa pamamagitan ng gamot. Hindi pa sila nakakahinga ng maluwag nang sabihin ng doktor na si Yokyung ang may problema. Malubhang nasira ang kanyang immune system at naghinala ang doktor na baka mayroon siyang hepatitis. Kailangan ni Yokyung na pumunta sa ospital para magpa-check up sa lalong madaling panahon upang magamot siya sa oras. Nang malaman na may sakit si Yokyung, hindi lamang si Jung-eun, kundi pati na rin si Yeongjo ay nag-alala. Ngunit may kasunduan silang dalawa na huwag na magkita pa kaya mahirap talagang magsalita. Kaya si Jung-eun lamang ang pumunta sa bahay niya, hindi lamang upang ipaalam ang tungkol sa kalusugan ni Han-byul, kundi upang sabihin din kay Yokyung na kailangan niyang magpa-check up sa ospital. Kahit narinig niya na baka may sakit siya, hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Yokyung. Dahil mula nang malaman niya na may cancer ang kanyang ina, nahulaan na niya na darating din sa kanya ang araw na ito. Sa sandaling iyon, nang marinig ng lola ang balita na may sakit ang kanyang apo, agad siyang tumakbo sa bahay ng bata at hindi nakalimutan na magdala ng mga pampaluso. Sa una, si Han-byul ay may bahagyang sipon lamang ngunit bigla itong nilagnat ng 39 degrees sa gabi. Nang makita ng lola na hindi maganda ang sitwasyon, agad niyang sinabi kay Yeongjo na kunin ang kotse at dalhin ang bata sa ospital. Kasabay nito, ipinadala ni Direktor Oh ang mga tao upang imbestigahan ang bata. Nalaman niyang ang bata na kinuha niya mula kay Myung-ja noong taong iyon ay si Yokyung. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit palagi siyang nilalabanan nito. Nang matanggap ni Yokyung ang tawag mula sa kanya, natakot siya. Gusto niyang makita ang kanyang ina ng personal upang sabihin sa kanya ang tungkol dito, ngunit narinig niya na si Han-byul ay na-ospital. Kaya, nagmamadali siyang pumunta doon at nakalimutan ang nangyari kanina. Pagdating niya ay nakita niya agad si Yeongjo. Ayaw niyang lumapit si Yokyung sa kanyang anak na babae, ngunit dahil sa matinding pagmamakaawa ni Yokyung ay ipinikit na lang ni Yeongjo ang kanyang mata at hinayaan siya sa pagkakataong ito. Dahil dito, nagkaroon siya ng pagkakataon na makasama ang kanyang anak na babae, habang si Jung-eun na abala sa paggawa ng pelikula ay hindi pa nakakaalam ng nangyayari. Kaya, siya mismo
mismo ang pumunta sa set ng pelikula upang sunduin siya pabalik. Pagdating niya ay dali-dali siyang pumasok sa loob dahil nag-aalala siya para sa bata. Hindi niya inaasahan na si Yeokyung ay nauna pa sa kanya. Pagkakita pa lang ni Yeokyung kay Jung-eun ay agad siyang bumaling kay Han-byul at sinabing dumating na ang kanyang ina. Para itong tahimik na pagkilala na si Jung-eun ang tunay na ina ng bata at ang taong umabandona kay Han-byul na tulad niya ay hindi karapat-dapat maging ina. Bago umalis, hindi nakalimutan ni Yeokyung na magpaalam sa ina at pinaalalahanan siyang kailangan niyang pumunta sa pulong ng mga shareholders. At pupunta siya sa ibang bansa para sa trabaho sa loob ng ilang panahon. Ganoon din ang sinabi ni Yeokyung kay Yeongjo. Tiyak na tahimik siyang aalis at hindi na siya guguluhin pa. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang hakbang ay nawalan na ng malay si Yeokyung sa lugar. Agad siyang nakita ng nurse at dinala sa stretcher upang simulan ang pangunang lunas. Ang doktor na nakikipag-ugnayan kay Yeokyung ang personal na gumawa ng pagsusuri at mga pagsusuri para sa kanya. Upang matiyak na matutukoy ang sakit na mayroon si Yeokyung. Kasabay nito, ang video 7 taon na ang nakakaraan ay isinapubliko rin na nagdulot ng napakalaking kahihinatnan. Hindi lamang si Jung-eun ang nasangkot sa iskandalo, kundi nalaman din ng publiko na si Yeokyung ay anak ni Moongja. Nagdulot ito ng matinding kalituhan sa lahat dahil seryosong maapektuhan ang pelikula, ngunit walang sinuman ang makakontak kay Yeokyung. Ngayon ay mayroon na rin ang resulta ng pagsusuri at siya nga ay may hepatitis. Napakahirap itong gamutin sa pamamagitan ng gamot at ang pinakamahusay na paraan lamang ay ang liver transplant. Sinabi ni Yeokyung na pupunta siya sa Amerika para magpagamot, ngunit hindi siya pinayagan ng doktor na umalis sa ganitong mahinang kondisyon. Sa labis na pagmamakaawa ay binigyan lang siya ng doktor ng isang araw upang maghanda para sa pagpapa-ospital. Pagkabalik ni Yeokyung ay agad siyang nakipagkita kay Direktor O. Kung dumating siya rito ng mas maaga kagabi, hindi sana nailabas ang video na iyon. Ibinigay ni Yeokyung ang accounting ledger, ngunit hindi ito napunta sa kamay ng direktor, kundi si Kang-woo ang magtatago nito. Ngunit hindi niya inaasahan na si Kang-woo mismo ang maglalabas nito sa pulong ng lupon ng mga direktor. Kasabay nito, sa panig na ito, nagdao si Jung-eun ng isang press conference upang isiwalat ang katotohanan sa media. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, lumabas si Moongja at gustong siya na ang umako ng responsibilidad na ito para kay Jung-eun. Sa harap ng mga reporter, sinabi niya na si Jung-eun ay hindi talaga ang kanyang anak at lalong hindi siya ang naglabas ng video upang patunayan ang kawalang sala niya. Kinumpirma din niya sa kanila na si Han Yeokyung ang anak na inabandona niya 31 taon na ang nakalipas na labis na ikinagulat ng lahat. Ngunit sa huli, natapos din ang lahat ng maayos at si Moongja pa ang naging bagong direktor ng Haiju Film Company. Pagkatapos maisapubliko ang krimen ni Direktor O at matanggal siya sa pwesto, si Yeokyung naman ay nagsimula ng magpagamot sa ospital, ngunit lalo siyang lumala. Nahirapan din siyang kumain at patuloy na sumusuka. Sa pinakamahihirap na sandali, napanood ni Yeokyung ang press conference ng kanyang ina at narinig ang paghingi ng tawad na laging gustong sabihin nito na ikinatuwa niya ng labis. Iyon ang pinakamalaking aliw habang nakikipaglaban si Yeokyung sa sakit. Ngunit sa katunayan, hindi alam ng kanyang ina at ng lahat na nagpapagamot si Yeokyung. Hanggang isang araw, dinala ni Yeongjo at Jung-eun ang kanilang anak na babae sa ospital para sa follow-up check-up. Hindi sinasadyang nakita niya ang doktor ni Yeokyung at nalaman niyang nandoon siya. Nang makita ang payat at mahinang itsura ni Yeokyung na nakahiga sa kama ng ospital sa sandaling ito. Paanong magkukunwari si Yeongjo na walang nangyari? Labis siyang nalungkot at nag-alala dahil 2 linggo na siyang hindi kumakain at patuloy siyang pinahihirapan ng sakit. Si Jung-eun ang tanging matalik na kaibigan ni Yeokyung at naisip ni Yeongjo na dapat din niyang malaman kung ano ang kalagayan niya. Nang pumasok si Jung-eun sa silid ay hindi siya naglakas loob na makita ang payat at mahinang anyo ni Yeokyung ngayon. Siya ang nagdulot ng maraming problema at ngayon ay naging ganito na siya na labis na ikinalungkot ni Jung-eun. Umaasa lang siya na gagaling si Yeokyung ngunit natatakot siyang hindi na siya mabubuhay ng matagal. Mayroon lamang siyang isang kahilingan na huwag sanang makita ng kanyang ina ang kanyang itsura sa sandaling ito, ngunit hindi nakayanan ni Jung-eun na itago ito sa kanya. Dinala nila ni Yeongjo si Yeokyung pauwi upang makasama niya ang kanyang ina at nang makita siya, labis na nalungkot ang ina at umiyak ng walang tigil. Sa mga sumunod na araw, tuwing magbubukas ng mata si Yeokyung, makikita niya ang lahat na bumibisita sa kanya. Isa-isa at maging ang anak na babae na pinakamamahal niya ay umiiyak para sa kanyang ina. Araw-araw, kumakain siya ng mga pagkain na personal na inihanda ng kanyang ina at ni Jung-eun. Naghahanap sila ng mga masusustansyang pagkain upang magkaroon ng lakas si Yeokyung na labanan ang sakit. Pagkaraan ng ilang panahon, bumuti na ang kanyang kalusugan. Dahan-dahang gumaling ang mga funksyon ng kanyang atay na labis namang ikinatuwa ng kanyang ina. Maging ang kanyang adoptive na ina mula sa ibang bansa ay bumalik din upang bisitahin si Yeokyung. Maraming taon na silang hindi nagkita at ngayon ay nakikita niya ang kanyang anak na babae sa harap niya, kaya napaiyak siya. Kahit na hindi siya ang nagsilang, siya naman ang nagpalaki. Paanong makakalimutan ni Yeokyung ang inang nagpalaki sa kanya? Ang buong pamilya sa ibang bansa ay sabik na ring makita si Yeokyung, kaya sasama siya sa kanyang ina doon upang bisitahin sila. Sa araw ng pag-alis, sinadya ni Jung-eun na pumunta sa airport upang ihatid si Yeokyung dahil balak niyang manirahan sa Amerika at hindi niya alam kung kailan siya makakabalik. Ngunit may isang bagay na matagal nang gustong sabihin ni Yeokyung kay Jung-eun, iyon ay ang pasasalamat dahil kung hindi siya dinala ni Jung-eun pauwi upang alagaan noong araw na iyon, marahil ay namatay na si Yeokyung nang nag-iisa ngayon. At ang araw na iyon din ang araw kung kailan ipinalabas ang pelikula
pelikula na pinagbibidahan ni Jung Eun. Maraming manonood ang dumating upang sumuporta dahil mahal nila siya. Ang buong pamilya at mga kamag-anak ni Jung Eun ay naroroon din upang ibahagi ang kagalakang ito. Maaari rin itong ituring na ang lahat ng pagsisikap ni Jung Eun sa nakaraan ay nabayaran ng nararapat dahil nagkaroon siya ng matatag na karera at isang pamilya na palagi niyang pinapangarap.